Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin. Hindi ibibigay. Hindi ko inaasahan. Ang dakilang Shen Shao, top rich second generation ng High City. Ngayon, ikaw ay isang taong kayang api ng kahit sinong baliw. Isang kaawa-awa na nilalang. Sweating Ting, ako ang asawa mo. Sa mga nakaraang taon, humingi ka ng bituin, binigay ko sa iyo. Humingi ka ng buwan, binigay ko rin. Asawa, ikaw ay isang walang kwentang rich second generation. Kung hindi dahil sa mabubuti mong magulang, sino sa tingin mo ang iyong sarili? Ang aking asawa, si Peng Shuai. Shui Tingting, naging patas ka ba sa akin? Noong ikaw ay mahirap na hindi kayang pumasok sa paaralan. Hindi kayang pumasok sa paaralan. Ako ang sumuporta sa iyo. Ang iyong kasalukuyang buhay ay dahil sa akin. Dahil sa akin. Natakot ako na magkaroon ka ng inferiority complex. Binigyan kita ng mamahaling sasakyan at bahay. Binigyan ko ang iyong pamilya ng iba't ibang mamahaling bagay. Paano mo ako tinatrato? Sinamantala mo ang panahong nawalan ako ng magulang. Inilipat mo ang lahat ng ari-arian ng kumpanya sa iyong pangalan. Kayo ng pamilya mo ay sumuso ng aking dugo. At gusto pa ninyo akong patayin. Hindi kita papatawarin. Sinasabi ko sa iyo, Shen Jiheng, ginamit mo ang pera para akitin ako, para manatili ako sa iyo. Matagal na kitang kinamumuhian. Gusto kong mamatay ka. Kapag namatay ka na, maaari ko ng natural na mamana ang malaking mana. At ikaw ay isa lamang walang kwentang tao, na walang silbi. Tingnan mo ng mabuti. Tanging si Peng Shuai lang na tulad nito, na may pambihirang talino at kakayahan. Top level na siyentipiko sa ibang bansa. Ang karapat-dapat sa akin. Sweating Ting, ikaw ay walang utang na loob. Wala kang konsensya. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na sabihin iyan tungkol kay Tingting? Oo, tama nga. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang iyong psychiatric report ay gawa-gawa ko. Sayang, ngayon lahat ng tao ay iniisip na baliw ka. Huwag kang mag-alala. Ang iyong kayamanan at karangyaan. Ako na ang mag-enjoy para sa iyo. Papatayin ko kayo. Ano ang gagawin mo, Sweating Ting? Ano ang gagawin mo? Mukhang sobra ang na-inject ko. Sweating Ting, Peng Shuai, mamamatay kayo sa sama. Kung may susunod pang buhay, pananagutin ko kayo. Ang asawa ko ay si Peng Shuai. Si Peng Shuai. Ang iyong kayamanan at karangyaan, ako na ang mag-enjoy para sa iyo. Ziheng. Inihain na ang pagkain. Ako ay muling isinilang. Bumalik sa araw na si Sweating Ting ay nag-ayos ng salo-salo para kay Peng Shuai at sa kanyang anak. Sweating Ting, sa nakaraang buhay ay sinira mo ako ng husto. Sa buhay na ito ay hindi kita palalampasin. Mauna na ako. Ito, Jiheng. Jiheng. Kung aalis ka, magagalit si Tingting. Kapag nagalit siya, kailangan mong lumuhod muli para humingi ng tawad. Huwag kang magpakasasa sa iyong pag-uugaling mayayaman. Tingting. Ay, Tingting. Jiheng, kababalik lang ni Peng Shuai mula sa ibang bansa. Mahirap mag-isa na may anak. Kaya nag-offer akong ihatid at alagaan si Jiani. Natural lang iyon. Huwag kang magselos. Ikaw si Peng Shuai, di ba? Narinig ko kay Tingting na ikaw ay isang magaling na estudyante mula sa Ivy League at mula sa top-level research institute sa ibang bansa, isang research talent. Kamusta? Kamusta? Hindi ako kakain ng mga basurang ito.
Ang walang modo mo naman. Mukhang hindi masarap ang mga pagkain ito. Kumpara sa mga burger, pizza, at steak sa ibang bansa, hindi may kukumpara. Sa tingin ko, sadyang ayaw mong hayaan akong mabusog kasama si Daddy. Si Gianni talaga namang bata na galing ibang bansa. Iba talaga ang kanyang karanasan. Ang mga bagay na kanyang natikman at nakita, kumpara sa mga matatanda, mas mahusay pa kaysa sa kanila. Gianni, dahil nakauwi na tayo sa bansa, kailangan nating mag-adjust. Ngayon, bigyan natin ng respeto si Ginoong Sen. Sa susunod, si Daddy ay magdadala sa'yo sa Western Restaurant. Sige. Sige. Wala kwenta ang mukha mo. At ang pagkain ito, hindi naman talaga kayo ang inimbita ko para kumain. Nandito ang pinto. Sige, alis na kayo. Shen Jiheng, ganyan ba ang ugali mo? Sa aking mga inimbita na panauhin. Si Gianni ay isang bata pa lamang. Ano naman kung diretsa siya magsalita? Ikaw naman, nagkakasakitan ka pa. Ilang taon ka na at ilang taon siya. Bukod dito, si Gianni ay lumaki sa ibang bansa. Hindi siya sanay sa mga pagkain ito. Hindi ba normal iyon? Sa tingin ko, ikaw ay sadyang alam mong kararating lang nila mula sa ibang bansa. Pero naghanda ka pa rin ng mga ito. Mga pagkaing hindi bagay sa kanilang panlasa. Ngayon, agad-agad, humingi ka ng tawad sa kanilang mag-ama. Sa lugar ko, ginugulo mo ang aking pinangyarihan. Pinapahingi mo ako ng tawad? Tingting alam kong para sa ikabubuti ko yan. Pero ayaw ko na kayong dalawa ay dahil nag-aaway dahil sa aming mag-ama. Sa tingin ko, aalis na muna kami ni Gianni. Shen Jiheng, si Peng Shuai ay aking senior. Marami siyang naitulong sa akin. Huwag kang bastos. Kung magiging makitid ang isip mo pa, huwag kang umasa na magiging mabait ako sa'yo. Senior, huwag kang mag-alala. Anong gusto mong kainin, Gianni? Kung anong gusto mo, yun ang kakainin natin. Saka nasira ba ang relo mo? Pagkatapos kumain, bibili tayo ng relo. Gusto kong makita si Tatay. Nasuot ang Patek Philippe. O ang suot ko ngayon ay Patek Philippe. Tanging ganitong klaseng relo ang bagay sa aking posisyon. Pero sa eroplano, dahil sa pag-alog hindi sinasadyang nabasag. Buti na lang naalala ni Tingting. Huwag mong sabihin yan. Ang importante masaya kayo. At saka hindi naman pera ko ang gagastusin. Pera ni Shen Jiheng yan. Ituring mo na lang na si Shen Jiheng ay nagbibigay ng kompensasyon dahil hindi maayos ang pagtanggap sa inyo. Tingting bibili ka ng relo para sa akin. Hindi magagalit si Ginoong Shen at hindi ka bigyan ng pera. Si Shen Jiheng, wala nang ibang maganda pero maraming pera at gusto niyang gumastos para sa akin. Huwag kang mag-alala. Shen Jiheng, bingi ka ba? Tawagan mo agad ang butik para mag-order ng relo. Kung hindi, hintayin mong lumuhod ka para humingi ng tawad. Sige, tatawagan ko na ngayon ang butik para mag-order ng relo para sa inyo. Sa nakaraang buhay, kayo ang dahilan ng aking paghihirap. Sa buhay na ito, kayo naman ang makakatikim niyan. Kita mo, isa siyang sip-sip. Takot na takot siyang magalit ako. Tara na. Kain muna tayo. Tapos diretso tayo sa butik para bumili ng relo. Mamaya, ihahatid ko kayo para makita ang aking mansyon at pribadong museo. Tara. Tara. Tingting. Ngayon, ininis mo si Tingting. Mag-drive ka na lang mag-isa papunta sa butik. At saka, ang ugali mong parang mayaman na pasaway, kailan ka magbabago? Attorney He, tulungan mo akong ibenta ang Shen's Collection Museum na nasa akin at ang villa sa Qianshui 1, ibenta lahat, at saka maghanda ng kasunduan sa diborsyo na aalisan si Xue Tingting ng lahat. Tara. Gianni, isasama ka ni Tatay manood ng relo. Sige. Mr. Shen, ang relong in-order mo. Handa na po. Tuloy po kayo rito para i-check. Mabilis naman ang serbisyo. Bahagyang pambawi. Anong modelo ng relo ang in-order niya? Si Mr. Shen ay umorder ng isang rose gold na relo na nagkakahalaga ng 150,000. 150,000 lang. Shen Jiheng, talaga namang walang kwenta ka. Ang relong nabasag ni Tatay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300,000. Papasuotin mo siya ng relong mababa sa 200,000. Gusto mo ba siyang mapahiya? Anong ginagawa mo? Si Gianni ay bata pa lang. Gusto mo ba siyang disiplinahin? At tama naman si Gianni. Ang relong nabasag ni Peng Shuai ay 300,000. Dapat kang umorder ng relo na kahit 500,000 pataas para maging angkop sa kanya bilang top researcher. Tingting, okay lang. Ang relo ko rin ay mahigit 300,000. Basta may katulad ayos na. Huwag ka nang magalit kay Jiheng. Ate, ano bang sinasabi mo? Kakabalik mo lang sa bansa. Paano mo hahayaang mas mababa ang relo mo kaysa dati? Ngayon, kunin mo sa tindahan.
ang pinakamahal na relo. Sigurado po ba kayo, Miss? Kailangan po ng proof of funds para makita ang relo. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita ang asawa ko? Kailangan pa ba siyang magpakita ng proof? Kung magdadaldal ka pa, magrereklamo ako sa'yo. Huwag na po, huwag na. Itong relong puno ng brilyante, limitado sa 500 piraso sa buong mundo. 5 lang ang nasa high C. Ang mga brilyante sa mukha nito, lahat ay totoong brilyante. Presyo, 880,000. Ang relong ito ay okay lang, pero ang relong nagkakahalaga ng 880,000 na ibibigay kay kuya ay medyo hindi kasiya siya. Ang 880,000 ay hindi pa kasiya siya. Ang yaman naman, hindi alam kung sinong mayamang dalaga ang nagpapakitang gilas na naman? Sasabihin ko sa'yo, ang ilang mga kliyente, bumibili ng relo na 100,000, 200,000, nagdadalawang isip pa ng matagal. Siya, isang galaw ay 880,000, talagang nakakainggit. Ang relong ito ay talagang mas maganda kaysa sa nabasag ko, mas maganda, pero hindi ito ang pinakamagandang relo na nasuot ko. Bahala na, dahil ito ay limited edition sa buong mundo. Kunin na natin ito, halika, isuot mo sa akin. Mukhang bagay naman. Jiheng, gusto mo ring subukan? Sa tingin ko, ang relong ito na limited edition. Hindi mo pa nasuot, tama ba? Huwag mong tingnan na mahal ito, sa totoo lang, magaan ito. At talagang nagpapakita ng class. Kuya, ang gandang relong ito, kung isusuot sa kanya. Sayang naman, at saka, pinagalitan niya ako kanina. Hindi ko pa siya sinisingil. Subukan ninyo ang sa inyo. Huwag ninyo akong alalahanin. Kuya, kung gusto mo ang relo, okay lang. Huwag mong pansinin si Shen Jiheng. Tingting, sa tingin ko, si Jiheng ay parang hindi masaya dahil ba binilhan mo ako ng napakamahal na relo, hindi siya komportable. Kuya, masyado kang nag-iisip. Ang 880,000 ay maliit na bagay lang. Gumagastos ako ng pera niya, ay pagbibigay sa kanya ng respeto at pagpapahalaga, dapat siyang magpasalamat. Kung hindi dahil sa tindahang ito ang pinakamahal na relo ay 880,000 lang, gusto ko sanang bigyan ka ng relong milyon. Shen Jiheng, ano sa tingin mo ang relong ito? Basta masaya kayo, okay na. Sige, dahil si Tingting ay nag-iisip para sa akin, tatanggapin ko na ang relong ito, para rin kay Shen Jiheng magkaroon ng pagkakataong magpakita. Gianni, tingnan mo ang relong ito kung maganda. Tumayo ka ng maayos. Huwag kang gumalaw. Nasaan ang magulang mo? Bitawan mo ako. Gianni, kumusta ka? Nasaktan ba ang kamay mo? Anong nangyari? Binagsak ng batang ito ang relo. Maghanap kayo ng ilang tao. Bantayan ninyo ang pinto. Huwag niyong palalabasin kahit sino. Opo. Bakit mo tinatakot ang bata? Tinatakot ko ba siya? Hindi mo ba nakita na nahulog sa sahig ang mga relo ng tindahan? Ang mga kamay ng mga relong ito lahat ay tumigil na. Hindi bababa sa 500,000 ang pinsala. Hindi ko naman sinasadya. At saka, talagang ang kalidad ng relo ninyo ay napakababa. Hinawakan ko lang, nasira agad. Puro basura. Tama si Gianni. Kung ang inyong relo ay sapat na maganda, bakit masisira sa isang bagsak? Lumaki siya sa ibang bansa. Sanay siyang malaya. Nabasag ang ilang relo mo, bakit sobra kang nagulat? Nagugulat ka ba? Ikaw? Gianni, makinig ka. Dito sa bansa, hindi kasing malaya tulad sa ibang bansa. Kahit hindi mo sinadyang mabasag, hindi rin sila madali tayong pakakawalan. Sinadya ba niyang masira? Pwedeng tingnan ng CCTV. Sinira niya ang napakaraming relo. Ang inyong magulang ay kailangang magbayad. Tama na. Pera lang ang gusto ninyo, di ba? Tingnan ninyo ang aking estado. Mukha ba akong hindi kayang magbayad? Para kayong mga ignorante. Sabihin na ninyo, magkano ang mga relong nasira? Bibilhin ko lahat. Ipapasuot ko kay kuya para magpalit-palit siya. Ano? Lahat binili. Ang yaman-yaman talaga. Nabasag lang ang relo kanina. Halaga ay 66,000. Kaya mo bang bayaran? Itong mga relo na ito, aabot ng milyon. Pambili na yan ng mamahaling sasakyan. Tama ka diyan. Ate, grabe ah. Mayaman at maganda. Sino man makapangasawa sa kanya. Ang swerte. 8 buhay ang ginugol. Miss, sabi niyo po kanina, itong mga relo, lahat bibilhin niyo? Pag-isipan niyo po munang mabuti. Itong 3 relo, kasama ang suot niya, lahat-lahat, hindi bababa sa 2 milyon. Akala ko naman mahal. 2 milyon lang. Sasabihin ko sa iyo, yung nakaupo sa sofa, asawa ko yun. Sobra siya sa pera. Bilhin man ang buong tindahan nyo, kaya niya. Miss kanina, pasensya na po. Huwag niyo na po sana itanong sa isip. Ganito, ako po ay humihingi ng tawad. Pasensya na, pasensya na. Tingting, ang mahal naman. Ziheng, baka magalit. Shen Ziheng, bibilhin ko ang mga relo para kay senyor. Hindi ka naman magagalit, di ba? Wala naman akong pakialam.
Basta masaya kayo. Ganyan dapat. Ganito. Bibigyan kita ng pagkakataong magpakitang gilas. Ngayong gabi, ikaw ang bahala sa midnight snack namin. Kung masaya kami sa pagkain, yung nangyari kanina, kalimutan na. Hindi na kailangan. Binigyan ka lang ng magandang mukha, lumalaki na ulo mo. Sa bahay, 3 beses isang araw, sino nagluto? Ngayon nasa labas, nagpapasikat ka pa. Jiheng, hindi ko akalaing marunong ka. Alam mo kung paano abutin ang tiyan ng babae, yon ang daan sa puso niya. Kaya pala, si Tingting na ganyan kaganda, na pangasawa mo. Eh kasi, sumusunod ka lang. Nahihiya ako. Dati daming naghabol sa akin. Kung hindi ko siya binigyan ng chance, wala siyang karapatang sumunod. Nagmamagaling ka na. Mamaya, may ipapakita ako sa iyo. Nakalkula mo na ba? Pupunta pa tayo sa museum mamaya. Huwag mong sayangin ang oras. Nandito na. Nakalkula ko na. Itong 3 relo, kasama ang limited edition na iyon, total ay 2,200,000. Pero miss, kailangan ko kayong paalalahanan. Kung hindi ninyo ito kukunin, ang bayad sa pagkumpuni ng mga relong ito ay 55,000 lang. Kung bibilhin ninyo lahat, papapirmahan ko na agad ang resibo. Pero kapag napirmahan na, hindi na kayo makakaurong. Ang dami mong sinasabi. Malinaw na ang sinabi ko. Lahat bilhin ko. Wow, Tita Tingting, ang galing mo talaga. Sobrang gusto kita. Tingting, napakabuti mo. Kapag pumasok na ang pondo ng research ko, tiyak, bibilhan din kita ng isa na mamahaling relo para sa babae. Isusuot mo yon para inggitin lahat. Senior, marami ka na pong natulong sa akin. Walang problema iyan. Ang pera mo, para na lang kay Gianni. Kung gusto mo talaga akong bigyan, ganito. Ano bang gusto mong ipadala? Sabihin mo kay Shen Jiheng. Siya na bumili. Sapat na ang intensyon mo. Ganon pala, edi bigyan ko rin si Shen Jiheng ng pagkakataong magpakita. Sa tingin ko, itong relo pambabae ay maganda. Ay, ang galing naman ng panlasa ninyo. Bago ito sa tindahan namin. Teng-teng. Gusto mo ba? Senior, ang galing-galing mo. Gusto ko itong relo. Sige, tatanggapin ko. Itong relong asul para sa babae, halaga ay 300,000. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi kayang bilhin ng senior ko? Huwag kang mangmaliit ng tao. Sige, pirmahan na ang kontrata. Resibo? Miss, itong panulat, pirmahan ninyo rito. Kabuuan ay 2,500,000. 2,500,000 lang. Wala kang pinag-aralan. Para sa akin, itong pera, maliit na bagay. Bilisan mo ang resibo. Huwag mong pigilan ang pagdala ko sa senior, sa pribado kong museum. Opo, ito ang resibo. Mag-card ba kayo o mag-scan? Shen Jiheng, bulag ka ba? Lumapit ka at magbayad na. Huwag kang magtagal. Bayad? Anong bayad? Shen Jiheng, huwag kang magpanggap na bobo. Magbayad ka na agad. Itong 5 relo. 2 ang pinili ninyong 2. At yung 3 ay nabasag niya. Anong kinalaman ko dyan? Pumunta lang ako dito para uminom ng kape at magbasa ng magazine. Uminom ng kape at magbasa ng magazine. May bayad ba? Hindi. Walang bayad. Tingin lang po kayo kahit ano. Inom lang po kahit ano. Shen Jiheng, tama na nga. Ganyang mga kalokohan. Marami na akong nakita. Ikaw ay nagsiselos ka ba kay kuya? Bilang isang lalaki, dapat maging mapagbigay ka. Naiintindihan mo ba? Magbayad ka na. Kung hindi, yung birthday party na gagawin mo para sa akin sa linggo, hindi na ako pupunta. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon na magpakitang gilas. Ay, ang sobrang drama naman ito. Unang beses ko itong makita na ganyang walang hiya na tao. Sarili mo at si kuya nagpapalitan ng regalo, tapos ipapabayad mo sa asawa mo? Sabihin mo sa akin yan. Akala ko mayaman na dalaga pa. Hindi ko inaasahan na. Nagpapanggap na mayaman kahit hindi. Ang kaiyahiya talaga. Eh di totoo. Miss, nakapak na po ito. Tingnan niyo po. Bakit ka nagmamadali? Kulang ba ako sa perang ito? Shen Jiheng, kahit nagsiselos ka, may limitasyon. Nasa labas tayo ngayon, hindi sa bahay. Pinapahiya mo ako. Wala akong pasensya ngayon para sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Magbayad ka na. Kung may problema, sa bahay na lang natin pag-usapan. Jiheng, huwag mo nang pakasamain ang loob ni Tingting. Alam ko, dahil umuwi ako, si Tingting ay abala para sa akin. Hindi ka komportable. Pero kung may galit ka, huwag mo ibunton kay Tingting. Galit ako sa inyong 2. Nakakatawa lang. Tama na. Hindi ka nakikinig sa maganda at masamang sinasabi. Sige. Huwag mong asahan na papakitaan kita ng magandang mukha ngayon. Kung hindi ka magbabayad, ako na ang magbabayad. Tagapamahala is-swipe ang card. Sige. Narito ang POS machine. Hindi na valid ang card. Hindi na swipe. Ma'am, wala nang visa ang card mo. Hindi ka makakabayad. Shen Jiheng, ini-stop mo ang card ko. Ano bang karapatan ko? I-stop ang card mo. Hindi ba yung card na ginamit mo kanina? Akin iyon. Shen Jiheng, ang galing mo naman. Gamit ang ganitong paraan para sumuko ako. Panaginip mo.
Ito ay cheque na 2,500,000 piso. I-cash nyo iyan. Ma'am, sa checking ito walang pirma. Hindi valid ang checking ito. Mangyaring palitan ito ng ibang valid na paraan ng pagbabayad. Kung ngayong araw na ito hindi ka makabayad, mapipilitan kaming tumawag sa pulis. Shen Jiheng, niloloko mo ako. Niloloko kita? Ang checking ibinigay ko sa iyo ay lahat may pirma ko. Tulad ng blankong checking ito, karaniwan kong inilalagay sa aking opisina. Bakit mo naman ninakaw iyon? Pwede mo namang hingin sa akin. Ikaw, Naku! Itong babae, mukhang maganda. Sinong mag-aakala? Magnanakaw pala siya. Ninakaw pa niya ang pera ng asawa niya para bumili ng gamit para sa ibang lalaki. Ang tanga-tanga talaga. Dahil mayaman ang asawa niya, sumusobra na. Binilhan ng limited edition na relo ang kuya niya. Naku, nakakadiri talaga. Manahimik kayo. Hindi ko pinapayagan na sabihin ninyo iyan tungkol kay Tingting. kuya, huwag mong pansinin ang mga langaw na iyan. Sila ay naiinggit lang. Mayaman ang asawa ko. Ginagastos ko ang pera niya. Natural lang iyon. Kung ano gusto kong bilhin, binibili ko. Kung sino gusto kong bigyan, binibigyan ko. Yung mga mumunting pera ninyo, wala sa akin iyan. Tita Tingting, yung relong suot ng tatay ko, talagang maganda. May iba ka pa bang paraan para mabili iyong relo? Tingting, baka magpakumbaba ako kay Jiheng para hindi na siya magselos. Hindi pwede. Kuya, paano ko hahayaan na ikaw ang humingi ng tawad sa kanya? Mas lalo siyang ganito. Mas lalo ko siyang binabalewala. Abangan nyo. Uy, ate, pakidala na lang dito ang mga gamit. Tingting ang, gusto mo? Dinala ko para sa iyo. Ito ay mula sa asul at puting florera ng porselana mula sa imperial na hurno ng dinastiyang Qing. Halaga sa merkado ay 3 milyon. Gagamitin ko ito para bayaran ng utang na 2.5 milyon. Sa tingin mo, okay ba? Blue and white porcelain vase na nagkakahalaga ng 3 milyon para bayaran ng utang na 2.5 milyon. Ang galing ng deal na ito. Hindi ko inaasahan. Itong babaeng mahilig sa pera, mayaman din pala siya. Isang tawag lang. Nakuha agad ang tigong ganito ang level. Swedandan ito ay mula sa tatay ko, binili noong auction regalo sa nanay ko. Sino ang nagpayag sa iyo na kunin ito nang wala akong pahintulot? Shen Jiheng, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Iwasan mo ang pagiging mayabang mo. Huwag mong galitin si Tingting. Kung magalit si Tingting, kailangan mo pa ring lumuhod at humingi ng tawad. At saka si Tingting ay tumutulong sa kanyang kaibigan. Dapat mong bigyan siya ng respeto. Ngayon, ilalabas mo itong blue and white porcelain vase para bayaran ng utang. Ito ay dapat mong gawin kung may sisihin mo ang sarili mo sa paggawa ng gulo. Kailan ka nagkaroon ng karapatan mangyalam sa mga bagay-bagay ko? Shen Jiheng, pinapayuhan kita ng mabuti, hindi ka nakikinig, di ba? Kung hindi dahil sa akin bilang pinsan ni Tingting at nakatatanda sa'yo ay hindi na ako magsasabi ng mga ito sa'yo. Dati-rati pinagalit mo si Tingting, nagbigay ka ng bag. At alahas, hindi ba ito ang ginawa mo? Sinasabi ko ito sa'yo para sa ikabubuti mo. Kung gusto mong makuha ang tunay na pagmamahal ni Tingting at ang pagtanggap ng pamilya Xue, ikaw ay dapat tumingin sa kanyang pananaw at mag-isip para sa kanya. Swedandan, bibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. Isuli mo yan. Kung hindi, responsibilidad mo ang mangyayari. Shen Jiheng, huwag mong takutin ang pinsan ko. Kung ayaw mong gamitin itong bote na asul berde bilang bayad, kundi magbayad ka na lang ng maayos at humingi ng tawad kay Kuya at Gianni. Sa ganoon, maari ko pang isaalang-alang na hindi ka kasuhan. Hindi ko inaasahan na kayo ay kayang-kaya ang kahihiyan na ito. Mali ang mata ko noon para maging tapat sa inyo. Ng buong puso, ang pamilya Xue, isang babaeng pera-pera at mapagmataas. Isang nakatatanda na sarili lang ang iniisip. Hayagan akong binabantaan. Mukhang masyado akong mabait sa inyo noon. Tatawag ako ngayon sa pulis para ayusin ito. Tatawag ng pulis? Ang tapang mong ihulog ang gamit ko? Nagmumukha kang gusto mong mamatay? Jiheng, Sino nagsabi sa'yo na maging madaldal, matagal na hindi magbayad? Gusto kong turuan ka ng leksyon. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang gawin sa isang bata ang saktan siya? Ilang taon lang siya. Anong masamang intensyon ang kaya niyang magkaroon? At ngayon, talagang ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, nagdadalawang isip at hindi nagbayad, makakatawag ba ako para ipadala ni Dandan ang asul na florera? Kung nagbayad ka ng mas maaga, hindi sana nabasag ang asul na florera na ito. Kaya, kasalanan mo lahat yan. Jiheng, hindi ko rin alam kung bakit si Gianni gumawa ng ganitong bagay. Hindi ganyan ang dati niyang pagkatao. Dahil 7 taong gulang pa lang siya, huwag mo na siyang sisihin, okay? Ako na ang humingi ng tawad sa kanya para sa'yo. Ginoo, paano mo siya hihingan ng tawad? Mr. Peng, huwag kang mag-alala.
Ang asul na plorerang ito ay dinala ko. Si Johnny ay itinulak lang. Sa totoo lang, ito ay nabasag sa aking mga kamay. Huwag na singilin si Johnny. Kung ipipilit niya, hanapin niya ako. Ang pinsang, si Shwe. Tingnan natin kung may tapang siya. Sige, susundin ko ang gusto mo. Sino ang nag-report ng insidente? Kasamang pulis, ako ang nag-report. Ang sekretary ko na si Shwe Dandan, ninakaw ang 3 milyong piso na asul na plorera. Mangyaring arestuhin siya agad. Ito ang noong panahon na iyon, na kontrata ng pagbili at resibo. Ito ay sapat upang patunayan na ang asul at puting porcelain vase na ito ay akin. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Tingting, ako ang pinsan mo. Magsalita ka para sa akin. Bilis. Ginoo, pamilya naman tayo, di ba? Wala namang pagnanakaw o hindi. Misunderstanding lang. To Shen Jiheng, bilisan mong sabihin sa pulis na pakawalan ang pinsan ko. Kung may gana ka, sa akin ka humarap. Huwag mong bantaan ang pinsan ko. Shen Jiheng, huwag mo nang asarin si Tingting. Nagagalit na siya. Kung hindi, kapag nagalit si Tingting, iiwan ka niya ang iyong pagiging simp sa kanya sa loob ng maraming taon ay nasayang lang. Binabalaan kita. Kung hindi mo pa siya pakakawalan. Ang birthday party sa linggo na ito. Huwag mo na akong ipagdiwang. Shen Jiheng, payuhan kita. Sabihin mo sa pulis na pakawalan na ang pinsan ni Tingting. Tutulungan kitang kausapin si Tingting ng maayos. Magpakita ka ng magandang loob. Lambingin mo si Tingting. Matatapos na ito. Gawin mo para sa akin. Sinabi ko na sa'yo, walang halaga ang iyong mukha, Shwe Dandan. Ninakaw mo ang aking 3 milyong piso na asul at puting porcelain vase. Ang magnanakaw na ito, huhulihin ko talaga. Ginoo, itong plorera na asul at puti, ibinigay ng tatay ko sa nanay ko. Napaka-espesyal nito. Pagkatapos, ninakaw ito ni Shwe Dandan, pinasira pa ito ng batang babae na ito. Totoo lahat ng sinasabi ko. Ang mga customers sa tindahan na ito at mga empleyado ay makakapagpatunay para sa akin at ang CCTV dito sa tindahan. Tama, tama. Kaming lahat ay mga saksi. Oo. Nakita ko mismo. Itong babae ang nagdala ng bagay na ito. Oo. At pagkatapos ay sa batang babae na iyon napatumba at nabasag. Kayo'y isa-isa, puro kayo nanonood ng katuwaan. Anong pakialam ninyo? Hindi ba pwedeng sabihin namin ang totoo? Kung may kakayahan ka, papuntahin mo si Ginoong Pulis na manood ng CCTV footage. Tingnan kung may mali sa sinasabi ko. Oo nga. Ma'am, ang mata ng publiko ay matalas. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Ngayon, makipag-areglo ka kay Mr. Shen ng pribado. O kaya, sumama ka sa akin sa himpilan para imbestigahan. Shen Jiheng, pag-isipan mong mabuti. Ako ang pinsan ni Tingting. Kung ipapakulong mo ako, ang pamilya Shwe namin hindi ka namin hahayaan. Alam ko, gusto mo lang magpakitang tao para kay Tingting, di ba? Huwag kang mag-alala. Kapag pinalaya mo ako ngayon, sigurado ako na sa harap ni Tingting, magsasabi ako ng maganda tungkol sa'yo. Hindi kailangan. Bayaran mo ang halaga. Makulong? Pumili ka. Shen Jiheng, tama na. 3 milyon lang naman. Ang dami mong arte sa akin. Ang yaman mo naman. Ano ba sa'yo ang 3 milyon? Kailangan mo bang ipilit ito ng paulit-ulit? 3 milyon lang. May pera ka, generous ka. Ikaw na lang magbayad para sa kanya. Ikaw? Shen Jiheng. Bakit ka ganyan ngayon? Tama na, magpakatotoo ka. Nakita mo lang si Senior at nakaramdam ka ng selos. Kaya naghanap ka ng away. Para mabalisa ako at sumunod sa'yo. Pero ang plano mo ay nabigo. Sasabihin ko sa'yo, Shen Jiheng. Ako si Shwe Tingting ay hindi magpapakumbaba para sa isang lalaki. Ayoko nang marinig ang pagmamayabang mo. O magbayad ka o dalhin mo siya. Tingting, itong Shen Jiheng ngayon ay matigas ang ulo sa'yo. Kung talagang hindi magpakumbaba ka at humingi ng tawad ha. Sa susunod na buwan, ikakasal na ako. Siguradong hindi dapat magkaroon ng problema sa panahong ito. Jiheng, alam ko na sa puso mo ay dahil masyado kang nagmamalasakit sa akin. Natatakot kang mawala ako. Huwag kang mag-alala. Ako at si Senior walang anuman. Huwag ka nang magselos, okay? Sa hinaharap, ilalagay ko pa rin ang focus sa bahay. Ang birthday party ng linggo dadalhin ko rin. Masaya ka na. Shen Jiheng, tingnan mo kung paano mo si Tingting pinilit hanggang sa ganitong sitwasyon. Tama na, huminto ka na. Kung magpapatuloy kang manggulo, si Tingting ay lalo lang mabibigo sa'yo. Sa oras na yon, huli na ang lahat para magsisi ka. Magsisi? Matagal na akong nagsisi. Nagsisi ako na sa loob ng maraming taon, hayaan kitang sumipsip ng dugo ko. Kaya naman kayo ay sumobra na sa kapal ng mukha sa akin. Sumipsip ako ng dugo mo, Shen Jiheng. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Kung maghahanap ka pa ng gulo, magdidiborsyo na tayo. Sige, gusto ko iyan.
Balpen. Ito po. Ikaw naman. Hoy! May lakas ng loob na magsabi ng diborsyo, pero walang kakayahang pumirma? Oo nga, Pumirma na. pumirma na. Ipinapalayas mo akong walang dala? Shen Jiheng, tigilan mo na ang pag-arte mo. Alam ko na mahalaga ako sa puso mo. Kaya ginagamit mo itong paraan para pilitin akong sumunod. Pero sinasabi ko sa iyo, ito lang ang magdudulot ng pagkayamot ko sa iyo. Makinig ka ng mabuti. Bayaran mo na agad ang bill. Pagkatapos, humingi ka ng tawad kay Ate Dandan. Kung hindi, pipirma na talaga ako sa divorce agreement na ito. Umuwi ka na at umiyak ka na lang. Nakonsensya ka na ba? Dahil nahuli na kita, huwag ka nang magtagal, magbayad ka na, at humingi ng tawad. Kung hindi, pipirma na talaga ako. Shen Jiheng, kung may way out, kunin mo na. Huwag mong pahirapan si Tingting. Sige na. Ang problema ninyo sa pamilya, ayusin ninyo ng pribado. Mr. Shen, pipili ba kayo ng pag-aayos sa usapan o pumasok sa legal na proseso? Kasamang pulis, pinipili ko. Tingnan mo, ate. Natatakot siyang makipaghiwalay ako. Hindi niya kaya nawala ako. Pakawalan mo na lang siya. Kasamang pulis. Narinig mo ba? Bitawan mo na ako. Pipiliin kong dumaan sa legal na proseso. Pakisamahan na siya. Shue Dandan, suspetsado ng pagnanakaw, malaking halaga. Dalhin na. Bitawan mo ako. Tingting, humanap ka ng paraan para iligtas ako. Hindi ako pwedeng magka-record. Tingting, Ate Dandan. Napakasarap sa pakiramdam. Sariling gawa, sariling dusa. Ate Dandan. Huwag mo siyang paalisin. Ate Dandan. Miss, napirmahan na ang kontrata at nabuksan na ang resibo. Ngayon, kung hindi ka makakapagbayad, hindi ka makakaalis. Ay, may nananakit. Hindi mo ba nakita? Naaresto ang pinsan ko. Maabala mo ba ang pagligtas ko? Sisiraan ko ang counter mo. Maniwala ka ba? Sinira ang relo namin at gusto mo pang sirain ang counter. Ikaw? Gusto mo pang manakit? Sige, tawagin ang mga tao. Sabayin ninyong dalawa sila. Tapos dalhin sa presinto. Huwag mo siyang saktan. Shen Jiheng, tutulungan mo ba talaga siya o hindi? Saktan. Sige, bugbugin. Saktan. Siya ang dapat saktan. Gusto mo bang maging bayani? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Ako ay graduate ng Ivy League, isang matalinong estudyante. Mula sa Top International Research Institute, isa akong research talent. Hindi ninyo ako pwedeng saktan. Top International Research Institute daw? Sino ang tinatakot mo? Sige, saktan ninyo siya. Ah, Hindi makabayad? Gusto nang umalis? Ngayon, tuturuan kitang maging responsable. Si Manager Cao. Ang lakas mo talaga. Saktan! Sinabi mo pa na kami ay langaw. Saktan! Shue Tingting. Noong nakaraang buhay, sobra kitang minahal, pero kapalit ay kamatayan. Sa buhay na ito, gusto kong makita kang maghukay ng sarili mong libingan. Master Shen, talaga mo bang ibebenta ang Shen Collection Museum at ang villa sa Chen Shui Bay, lahat sa akin? Ang dalawang ito ay mga napakahalagang ari-arian. Kahit ngayon, may potensyal pa itong tumaas ang halaga. Ibenta mo na, pero hindi ka na pwedeng magsisi. Dahil desisyon ko na, hindi ako magsisisi. Ibebenta ko ang Shen Collection Museum at ang villa sa Qianshui Bay. Tingnan natin ang pamilya ni Shue Tingting. Paano pa sila makakapagpahirap sa akin? Ang mga koleksyon sa museo? Paano mo balak gamitin, Master Shen? Sa transaksyong ito, ang gusali lang ang ibebenta, hindi ang mga koleksyon. Lahat ng koleksyon ay nailipat ko na. Miss Jong, maaari kang pumunta sa museo anumang oras. Salamat, Master Shen, sa pagpapaalam nito. Ang iyong museo ay may magandang feng shui. Perpekto para sa aking kolektor na lolo. Sakto. Kung may kailangan ka, anumang tulong, sabihin mo lang. Tutulong ako ng buong puso. Salamat, Miss Jong. Sana magtulungan tayo ng maayos. Xiao, Hui. Ilipat ang aking mga dating koleksyon sa Shen Collection Museum at ayusin ito ng maayos. Gusto kong maging masaya ang aking lolo. Opo.
Ting-ting, okay ka lang? Ma, ang sakit. Naku, anak ko. Kawawa ka naman, kawawa. Naawa ako sa'yo. Si Shen Jiheng na napakasamang tao. Nakita niyang nahuli ang asawa niya at dinala sa presinto. Hindi man lang siya tumulong. Malaki ang talo ng pamilya natin ngayon. Hindi lang ang lahat ng ipon natin sa mga nakaraang taon ang nawala. Hindi rin namin nailigtas si Pinsan Dandan. Kasalanan ni Shen Jiheng ang lahat. Selos siya kay kuya. Ang ginawa niya ngayon, para lang pilitin akong manatili sa tabi niya ng buong puso. Hindi ko siya papayagan. Teng-teng. Kasalanan ko ito. Kakabalik ko lang sa bansa at wala pa akong matatag na katayuan. Nagdulot ako sa iyo ng maraming problema. Pasensya na talaga. Kung gusto mo, mas mabuti pang umalis na ako kasama si Johnny. Kuya, ano bang sinasabi mo? Wala itong kinalaman sa'yo. Kung hindi lang makitid ang isip ni Shen Jiheng, hindi sana tayo na api ng ganito. Tama. Kasalanan ng gago na Shen Jiheng iyan. Peng Shuai, manatili ka rito at samahan si Tingting. Sa tingin ko, hindi karapat-dapat si Shen Jiheng na maging manugang ng angkan namin, Peng Shuai. Ikaw ay isang iskolar mula sa Ivy League at isa kang mananaliksik. Ikaw at si Tingting. O ay bagay na bagay. Oo ate, palayasin mo na si Shen Jiheng. Maghanap ka ng bagong bayaw para malaman ni Shen Jiheng sa paningin naming mga sywe, wala siyang kwenta. Gianni, tawagin mo sina lolo't lola. Magandang araw po, lolo at lola. Naku, ang bait. Tulad ni Tingting, noong bata pa siya. Ang cute. Ang bait. Mabait. Umuwi ka na. Bibigyan ka ni Lolo ng malaking angpaw. Salamat po, lolo. Walang anuman. Tingting, ano ang plano mo ngayon? Ma, pa, nagdesisyon akong bigyan pa ng isa pang pagkakataon si Shen Jiheng dahil ginawa niya ito ngayon, dahil mahal na mahal niya ako. Sobrang obsessive ang pagmamahal niya. Kapag bumalik ang senior, makikipaghiwalay ako sa kanya. Natatakot ako na baka sadyain niyang guluhin ang senior. Ting-ting. Ang galing mo, naisip mo lahat. Senior, tatay, nanay, kapatid, huwag kayong mag-alala. Doble ang babayaran ko sa mga natsyempuhan ninyo ngayon. O, hindi. 10 beses ang babayaran ko sa inyong lahat. Sige, dahil si Tingting ay nagdesisyon na, tayo naman bigyan pa natin si Shen Jiheng ng pagkakataon na magbago. Pero, kailangan niyang ilipat ang kanyang mga assets sa pangalan natin. Sige, walang problema. Bobo ba ako sa nakaraang buhay? Bakit ako nahulog sa babaeng ito? Shen Jiheng, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Sabihin mo na kung may sasabihin ka. Wala na akong sasabihin. Ibababa ko na. Shen Jiheng, subukan mo lang. Sige, Shen Jiheng. Alam ko na lahat ng kakaibang ginawa mo ngayong araw dahil mahal na mahal mo ako. Pero sasabihin ko sa iyo, tama na. Galit na sa iyo ang mga magulang ko. Pinagsabihan ko sila ng matagal para bigyan ka ng pagkakataong makabawi. Makabawi? Oo, makinig ka ng mabuti. Una, ilabas mo agad ang pinsan ko at bigyan siya ng 1 milyon bilang kompensasyon. Pangalawa, ang birthday party ko ay gagawin sa pinakamagandang hotel sa High City, ang Kaiwente. At dapat kang humingi ng tawad sa akin at sa nakatatanda sa harap ng lahat. Pangatlo, ilipat mo sa akin ang lahat ng ari-arian mo sa ilalim ng pangalan ko. Kung gagawin mo ang tatlong ito, hindi ako pipirma sa divorce papers. Kung hindi, mawawala ka sa akin ng tuluyan. Shwe Tingting, baliw ka ba? Ang dami mong gusto. Akala mo ba ako ang nagbibigay ng mga hiling mo? Shen Jiheng, ako ay, nakita ko na ang iyong mga laro. Kakauwi lang kasi si kuya, di ba? Ano naman kung nag-aalala ako sa kanya? Kasal na kami. Natatakot ka bang tumakas ako? Kontrolin mo ang selos mo. Siya ay isa lang namang gumagastos lang ng pera ng iba. Lalaking kabit lang. Karapat dapat ba siyang pagselosan ko? Kung may libre kang oras, pirmahan mo na ang divorce papers. Shen Jiheng, binabalaan kita. Igalang mo ang kuya ko. Alam ko. Ngayong araw sa Patek Philippe napahiya ka. Kaya ginagamit mo ang divorce bilang dahilan. Hindi ako maloloko sa iyo. Napakaraming tao ngayon sa Patek Philippe counter. Hindi ka humingi ng tawad. Ngayon wala ng ibang tao. Pwede ka nang humingi ng tawad. At papuntahin mo agad ang tao para i-activate ang bank card ko. Ang pera ko. Wala akong ibibigay kahit 1 sentimo sa iyo. Oo nga pala, ang collection hall at ang villa sa Tianshui 1. Ako ay... Tigilan mo na ang daldal mo. Sagutin mo na agad ang 3 hinihingi ko. Kung hindi, kapag pumirma ka na, hindi mo na ako makikita kailanman. Magaling ka ate. Dapat mong pigilan ang kanyang kayabangan.
Tuwing naiisip ko na gamitin ang kotse ni Shen Jiheng, kailangan ko pang tingnan ang kanyang mukha. Naiinis ako. Oo, tama. Dapat malaman niya na ang bahay na ito ay wala kang babaeng may-ari. Hindi pwede. Tingting kung maglalakas loob siyang tratuhin ka ng masama, ako, ang biyenan mo, hindi ko siya patatawarin. Huwag kang mag-alala, tatay. Dahil masyado niya akong pinapahalagahan, kaya siya ganito. Tingting, si Shen Jiheng, baka dahil sa kanyang pagiging kuripot, ay hindi ka nabigyan ng pera. Huwag kang mag-alala, kuya. Kakatawag ko lang at sinabi ko na sa kanya ng malinaw. Kung hindi siya pumayag, iiwan ko siya. Nang marinig niya iyon, agad siyang natakot. Paano niya ako hindi bibigyan ng pera? Huwag kang mag-alala, kuya. Tara, dadalhin kita sa aking pribadong koleksyon para makita mo. Si, Tara. Mag-ingat kayo. Dapat ninyong ingatan na dahan-dahan ang paghawak, lalo na iyong Bauyu vase na nakuha sa subasta. Sige, lahat ay nasa lugar na. Kayo ang samando kay Binibining Zong. Ako ang susando kay Ginoong Zong. Opo. ang ganda ng Chinese-style building na ito. Kuya, ang galing ng panlasa mo. Itong collection gallery kalahati ng halaga nito ay nasa gusali. Lahat ng mga kasangkapan sa loob ay mga antik din. Dati, dahil pinagalitan ako ni Shen Jiheng, binili niya ang lugar na ito at ibinigay sa akin. Tama, kung hindi dahil sa gallery na ito, madali ko bang hahayaan na patawarin siya ni Tingting? Oh, sa pagkakataong ito, si Shen Jiheng ang pagkakamali niya ay mas malala kaysa dati. Kailangan niya bumili ng mas mahal. Ay, noong nakaraan, may nag-estimate ng gallery na ito ng pamilya natin na nagkakahalaga ng mahigit 50 milyon. Kaya sa pagkakataong ito, si Shen Jiheng ang regalong ibibigay sa amin bilang kompensasyon ay dapat lampas sa 50 milyon. Kung hindi, hindi ko siya patatawarin. Tara, umalis na tayo. Ate, pumasok na tayo. Sige, pasok. Mr. Shen. Mr. Shen, nakolekta ko na at naayos. Ang ebidensya na ang pamilya ni Zhu Tingting nang walang pahintulot ay gumamit ng iyong mga ari-arian. May mga kotse, mamahaling relo, antik at iba pa. Maaari mo silang kasuhan anumang oras. Galing! Idemanda agad. Gusto kong sila ay ibalik lahat ng kanilang kinuha sa akin at mabulok sa kulungan. Ate, ito ba ang mga bago mong binili? Hap, Bob, hap. Hindi naman. Akala ko kayo ang bumili. Paano naman nangyari? Ang dami nito. Siguradong milyon-milyon ang halaga nito. Naiintindihan ko na. Tiyak na si Shen Jiheng iyan. Para suyuin tayo. Palihim niyang pinapunta dito. Siya kasi. Matigas ang bibig, pero malambot ang puso. Tingnan mo, nung humingi ako, bigla siyang nagpakita ng pagpapahalaga. Kaya pala alam ng batang to. Gusto ko, matandang ito, ang mga antigo. Madalas niya akong bigyan ng mga pintura at dekorasyon para manuyo. Mukhang, alam niyang nagkamali siya. Oo nga, hinihiling niya sa atin. Napatawarin siya. Naku, panaginip lang yan. Tingting, sa pagkakataong ito, ikaw, huwag mo siyang agad patawarin. Kung hindi, lalabanan pa rin niya tayo. Itong si Shen Jiheng, magaling magmanipula. Sobrang galing niya sa mga trick. Yung mga munting trick niya, nakita ko agad. Kuya, tingnan mo. Kung ano ang gusto mo, kunin mo lang. Tingting, ang laki ng loob mo. Ate, pwede ko bang ibigay ito sa kaibigan ko? Pwede, kunin mo lang. Kung kulang, pabibilhin ko siya ulit. Si! Itong singsing, parang mula pa noong panahon ni Qianlong. Anong araw, kailangan kong pumunta sa antique shop na ito para pahalahan ng mabuti ng may-ari. Ang ganda ng jade ruyi na ito. Ilalagay ko sa tabi ng aking kama. Gianni, tingnan mo kung maganda ang hikaw na ito. Maganda. Ibibigay ito ni ate sa iyo. Kapag malaki ka na, pwedeng isuot. Salamat, ate. Dahil sa mga antik na ito, Tingting, kung gagawin niya ito ng maayos, iligtas ang pinsan mong babae. At ang mga ari-arian na nasa pangalan niya ay ilipat sa iyong pangalan, maaari ko pa ring hayaan siyang maging manugang ng pamilyang Xue. Sige, tatay. Basta pumayag siya sa 3 kondisyon ko. Pwedeng bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ay, ano ito? Nakatakip pa ng tela. Ang ganda ng bote na ito!
Kitang-kita na mahal ito! Hindi ko napansin. Itong si Shen Jiheng, marunong magbigay ng regalo. Ito ay isang Baoyue vase. Sa itsura nito, mukha itong mula sa Qing Dynasty. Ang laki ng bote para sa Qing Dynasty. Kitang-kita na nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Itong Baoyuwa vase, bakit parang pamilyar ito sa akin? Senior, nakita mo na ba ito? Noong nakaraang araw, nanonood ako ng balita. Saktong nakita ko ang balita tungkol sa pinakabagong auction. Ang bote na ito parang ito na nga ang highlight ng auction na iyon. Isang Baoyu vase mula sa panahon ng Yongzheng. Naibenta sa halagang 3 milyon. Ang galing ni Shen Jiheng. Pinaghirapan niya ito para paboran tayo. Itong lalaki, naibigay niya ito sa akin bilang regalo. Nagpakita siya ng konsiderasyon. Senior, ang dami mo talagang alam. Hindi ka taka-taka na. Nagtapos ka sa AV Lead. Pero, Ano iyon? mukhang peke itong Baoyu vase. Nabalitaan ko ang auction na iyon. Ang bumili ng bote na ito ay isang mayamang dalaga. Imposibleng si Shen Jiheng iyon. At kung titingnan mong mabuti itong bote, ang bibig at glazed surface nito maliwanag na may binago. Malamang, pekeng ilang daan lang ang halaga. Ano? Si Shen Jiheng, para makapagpakitang gilas ay binigyan ang mga magulang ko ng peking antigo na nagkakahalaga ng ilang daang piso. Nakakainis. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magdala ng pekeng antigo para lokohin ako? Itong si Shen Jiheng, talagang walang kwenta. Kung peke ang bote ng buwan na ito, iyong mga tinitingnan nating lahat ba ay peke? Buti na lang may peng shuai kung hindi niloko tayong lahat ng lalaking iyon. Ang mga bagay na ibinibigay ng mabuting tao ay mabuti. Maganda ang sinabi ni Johnny. Binigyan ang pamilya Shue ng peking antigo. Sa tingin ko, sawa na siya sa buhay. Sirain natin lahat ito. Oh, sirain lahat. Peke. Oy, Shen Xiao, hindi maganda. Ang pamilya ni Zhu Tingting nagpunta sa Shen's Collection Hall. ano? Ang pamilyang ito ay talagang maingay. Huwag hayaan siyang makipag-away kay Miss Jong. Pupunta ako ngayon. Sige. Binibini, lahat ng mga koleksyon ay ligtas na naihatid at ang museo ay nakaset na rin. Mabuti. Kung masaya lang si Lolo ngayong araw, kayo ay makakatanggap ng gantimpala. Salamat, Binibini. Nasaan si Lolo? Si Ate Xiao Hui ang sumundo sa kanya. Sige, sumakay muna tayo. Lolo, tingnan ninyo, ito ang binibini na binili niya para sa inyong museo. Ayos. Ang anak na ito ay talagang mapagmahal. Binibini, alam kong mahilig kayo sa koleksyon, kaya naghanda rin siya ng sorpresa para sa inyo. Ata, naglaan pa siya para sa akin na matanda ng sorpresa. Siyempre naman, kayo ang pinakamamahal na binibini at ang pinakarespeto namin. Tara, pasok na tayo at tingnan. Hayop na Shen Jiheng, akala mo ba nakakatawa ang pagpapatawa sa amin? Wala siyang respeto. Ngayon, kailangan nating bigyan siya ng aral na hindi niya makakalimutan. Anak, ang florera na ito ay nakakainis tingnan. Basagin mo para sa akin. Tama, basagin iyon. Siya. Tigil. Huwag mong sirain. Huwag sirain ang Baoyue na bote. Ito ay galing sa panahon ng Yongzheng. Napakahalaga nito sa koleksyon. Saan galing itong matanda? Huwag kang mangistorbo. Ito ay pag-aari ng aming pamilya Shue. Kung gusto naming sirain, sisirain namin. Matandang walang kwenta. Umalis ka na. Paano kayo makipag-usap kay Lolo? Alam niyo ba kung sino siya? Wala kaming pakialam kung sino siya. Sa lugar na ito, wala kayong karapatang magsalita. Ituloy natin ang pagsira. Huwag sirain. Nakakainis. Lolo, ayos ka lang ba? Huwag hayaan na sirain nila ang bote. Umalis ka nga. Subukan mo. Ito ay para sa dalaga, regalo para kay Lolo. Kung sisirain mo ito, kaya mo bang panagutan ang kahihinatnan? At nagbabanta ka sa akin? Siguradong sisirain ko itong bote ngayon. Huwag. Tapos ka na. Hindi kayo patatawarin ng dalaga. Ang aking banga ng buwan. Bakit mo ginawa yan? Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang banga ng buwan na ito? Noong binili ang banga ng buwan na ito, ay umabot na ng 10 milyon pataas ang halaga. Ngayon, sinira ninyo ito. Peking antik ito. Ilang daang piso lang ang halaga. Kayo dalawa, akala nyo mahalaga. Tama, peke ang sinira ko. Ang glaze na ito, ang disenyo na ito, ay ang moon vase ng Yongzheng. Wala kayong mata. Matanda, tingnan nyo ng maigi.
Ito ay isang honor graduate mula sa Ivy League, isang talento mula sa nangungunang instituto ng pananaliksik sa ibang bansa. May malalim siyang kaalaman sa mga antique. Kanina pa niya napansin na ang glaze ng bote na ito ay hindi dalisay, peke ito. Ilang daang piso lang ang halaga. Kayo lang mga mababang uri na hindi nakakita ng magagandang bagay ang mag-aakalang ito ay tunay. Oo, sa mga auction ng antique sa ibang bansa at mga appraisal show ay marami akong sinalihan, kaya tiyak na hindi ako nagkakamali. Mga hangal. Uy, sabi ko. Saan ka galing, matanda? Pribadong koleksyon ito. Hindi para sa mga mahihirap na tulad mo ang lugar na ito. Paano kayo pumasok dito? Nasaan ang mga guwardiya? Nasaan ang tagapamahala? Saan nagpunta ang lahat? Pagbalik ko, sisiguraduhin kong masisibak silang lahat. Nagtataka kayo kung paano ako nakapasok. At bakit ako nandito sa koleksyon? Ako ang nagtataka kung paano kayo nakapasok. At bakit kayo nandito sa aking koleksyon? Iyong koleksyon. Matanda, tama ba narinig ko? Wala ka bang delusyon? Makinig ka ng mabuti. Ang pribadong koleksyong ito ay pag-aari ng pamilya Xue. Pumasok kayo ng walang pahintulot, pwedeng ipaaresto ko kayo. Ang koleksyong ito ay pag-aari ng matanda. Ang proyektong ito, kailangan ko pang pag-isipan. Miss, masama ang balita. May nang-aapi kay tatay at ate Hui. Ano? May kailangan pa ako. Sige muna. Ang maglakas loob namang api sa pamilya Jong ko, papabayaan ko siyang pumunta pero hindi makabalik. Lahat, kunin ang mga armas. Sumunod sa akin. Opo. Ang museong ito ay regalo ng binibini para kay Lolo. Natapos na ang transfer papers. Ang paglipat ng aking museo? Hindi ko alam. Kayo dalawa, baka kayo ay mga manluloko na nagsabwatan para dayain kami. Ang museong ito ay ibinigay ni Shen Jiheng sa pamilya Xue. Kayo umalis na kayo. Tingting, alam ko na ang nangyayari. Ang dalawang ito ay malamang mga aktor na inupahan ni Shen Jiheng. Gagawa muna sila ng eksena, pagkatapos, kapag hindi na natin kaya, siya, Shen Jiheng, ay darating para magpakabayani upang makuha ang puso mo. Talagang napakasama ng intensyon ni Shen Jiheng. Ginagamit niya ang ganitong mga kalokohang paraan laban sa atin. Dapat nating paluhudan siya at humingi ng tawad. Sinasabi ko sa inyo, ang museong ito ay binenta ni Ji Shen sa amin. Bumalik kayo at sabihin kay Shen Jiheng ang kanyang mga pakana ay walang epekto sa akin. Kung magpapakapalpak siya muli, hindi ko siya tatapusin. Ang kapal ng mukha. Darating na ang apo ko. Kapag dumating siya, magsisisi kayo. Nagbabanta pa kayo? Tigil. Kung gagalawin mo ang lolo ko, subukan mo lang. Ikaw, babae, anong yabang mo? Magkakampi ba kayo? Sasabihin ko sa'yo, ito ang teritoryo ng pamilya Xue. Gagawin ko ang gusto ko. Babae, sa tingin ko, gusto mong hampasin. Ay naku, Tay, okay ka lang. ayos lang. Kaya pa ng mga buto kong ito. Sinong gustong masaktan? Lumapit. Ako ito, handang makipaglaban, hanggang dulo. Sino ka ba talaga? Bakit ka nagwawala sa aking koleksyon? Xiaohui, ikaw at si Lolo, pumunta muna sa ospital. Ako na ang bahala dito. Tara na, Lolo. Ginalaw mo ang lolo ko? Ayaw mo nang mabuhay? Palibutan niyo sila. Walang sino man ang makakaalis. Ano ito? Hindi ba tinanong mo lang kung sino ako? Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Ito si Jong Yueki, ang panganay na anak ng Angkan Jong. Ano? Ikaw ang panganay na babae ng mga Jong. Yung mabagsik at mayamang tagapagmana ng pamilyang Hai na sindikato ang prinsesa ng mga Jong. Oo, ako nga si Jong Yuechi. Sinaktan ninyo ang lolo ko kanina. Galit na galit ako ngayon. Mag-iwan kayo ng tigisang binti. Hoy, sandali. Binibining Jong. Sa tingin ko, sa pagitan natin ay may hindi pagkakaintindihan. Ang pag-atake ko sa iyong lolo at sekretarya ay kasalanan namin. Una, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ngunit silang dalawa ng walang pahintulot ay pumasok sa aking pribadong museo at nag-ingay ng malakas. Ay kasalanan din nila. Oo nga, ang museong ito ay orihinal na sa pamilya Xue namin. Biglang pumasok ang dalawang estranghero. Kahit natamaan namin sila ng ilang beses, ito ay depensa sa sarili.
Hindi dahil ikaw si Binibining Jong, ay gagamitin mo ang iyong kapangyarihan para mangapi. Sabi mo, ito ang museo ng inyong pamilya, Shwe? Oo, ito ay regalo ng aking asawa para sa aming pamilya. Ipakita mo sa kanya. Nakita mo ba ng malinaw? Kaninong pangalan ang nakasulat? Paano naman? Shen Jiheng ibinenta ang aking museo. Ano? Ibinenta ni Shen Jiheng ang koleksyon? Anong ibig niyang sabihin? Ano ang gusto niyang gawin? Gusto mo pa bang maging manugang ng pamilya Shwe? Wala nang pagtutol ngayon, tama? Isang paa, bawat isa, gawin na. Teka lang, Miss Jong, maaari nating maupo at pag-usapan ito ng mahinahon. Ipakilala ko, ako si Peng Shuai. Top graduate mula Ivy League at isa ring research scientist sa nangungunang institute sa ibang bansa. Marahil dapat ninyo akong bigyan ng mukha. Bigyan ka ng mukha? Sino ka ba? Bakit kita bibigyan ng mukha? Lakas ng loob mo akong paluin? Ako ay may green card sa ibang bansa, isa akong foreign national. Ay, Paluin kita. Iwan kang buhay. Dahil mapagbigay ako. Kung gusto mong mamatay, sabihin mo lang. Ikaw ay barbaro. Lakas ng loob mong murahin ang aming binibini? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Paluin! Tae. Tigil. Huwag mong saktan ng aking ama. Tigilan na, Miss Jong. Magpresyo ka. Magkano? Babayaran namin lahat, doble ang bayad. Gusto mo bang ayusin ito gamit ang pera? Sige. Kalkulahin natin kung magkano ang mga nasira ninyo. Ang mga painting na ito ay Ming Dynasty, 500,000. Yung banga na sinira mo, 13 million. At ang mga sirang set ng tsaa, 1.5 million. Ang mga alahas at perlas na pinagsama, kabuuan, 18 million. Bayaran mo. Sabi mo doble ang bayad. Ibig sabihin, 36 million. Magbayad ka na. Miss Jong, pag-usapan pa natin. Hindi ko inaasahan ito. Ang mamahal pala ng mga ito. Hindi mo inaasahan, ngunit sinira mo. Sige, pinagsisisihan ko. Hindi ko nakukunin ang inyong mga paa. Lahat, makinig. Sundin ang utos ni Miss. Suntukin ninyo sila. Kahit ano mangyari, walang problema. Gusto kong malaman nila ang kahihinatnan ng paglaban sa pamilya Jong. Sige na. Triple, magbabayad ako ng triple. Ang asawa ko ay si Shen Jiheng. Napakayaman niya. Huwag kang mag-alala. Bago bukas, siguradong darating ang pera. Kung si Mr. Shen ang mamamagitan para sa iyo, hindi ko na ipagpapatuloy ang kaso. Sila? Karapat-dapat ba sila sa kanyang pamamagitan? Shen Jiheng. Sa wakas, nagpakita ka na. Masaya ba sa iyo ang lahat ng ito? Anong kinalaman ko diyan? Huwag kang magpanggap. Hindi ba ang lahat ng ito ay ikaw mismo ang nagplano at nagsagawa? Una, ibinenta mo ang gallery kay Miss Jong para magkaroon kami ng alitan sa kanya. At pagkatapos, sa tamang panahon, magpapakabayani ka para iligtas kami. Para utang na loob namin sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, walang saysay ang pagsisikap mo. Shen Jiheng, wala kang kwenta talaga. Gamit ang mababang paraan na ito para makuha ang tunay na puso ng ate ko. Bilang lalaki, nandidiring ako sa'yo. Ang imahinasyon ninyo ay talaga namang mayaman, ha? Shen Jiheng, kung gusto mo pa maging manugang ng pamilya Shwe, dapat mong lambingin kami. Huwag ka nang gumawa ng walang kwenta. Ang kailangan ay lambingin mo lang kami. Tiyak na pagbubutihan ka namin. Kayong lahat talagang makapal ang mukha. Ang manugang ng pamilya Shwe, kung sino ang gusto, siya na lang. Di may isa namang handa na, siya na lang ang maging. Ako. Shen Jiheng, hanggang ngayon nagsiselos ka pa rin kay kuya? Shen Jiheng, naawa ako kay Tingting. Tama naman. Pero hindi mo pwedeng dahil sa akin na sadyang balakin ang pamilya ni Tingting. Kung may reklamo ka, direktahan mo ako. Nakita mo ba? Ito ang pagkakaiba. Ang senior ay buong pusong iniisip ako at ang aking pamilya, habang ikaw ay sarili mo lang ang iniisip. Walang atubiling gawin para makuha ang puso ko. Hindi man lang isinasaalang-alang ang aming nararamdaman. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo aayusin ang bagay ni Miss Jong ngayon, ayusin mo para sa akin. At pagkatapos ay bilhin mo pabalik ang collection hall para sa akin. Kung hindi, hindi ko na rin dadalhin ang bag na binili mo sa akin. Tingnan natin kung paano mo ako mapapaniwala. Hindi ko talaga alam kung saan ka nanggaling sa walang basehang tiwala sa sarili. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon, kahit isang tingin pa sa iyo, nandidiri na ako. Ikaw, Tingting, kalmado ka, kalmado. Huwag kang magalit sa kanya. magaling, Shen Jiheng. Matagumpay mo akong nagalit ngayon. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ito aayusin ngayon, huwag mong asahan na lalabas ka ng bintong ito.
Miss Jong, lahat ng pagkalugi ngayon ay babayaran ni Shen Jiheng. Maging 5 beses o 10 beses, sabihin mo lang. Kung may galit ka, sa kanya mo ilabas. Ginoo Seno po. Ikaw, ang gwapo mo. At mabait ka pa. At may talino ka sa negosyo. Pero, ang paningin mo? Napakalayo ng diferensya. Miss Jong, pasensya na. Dati, talagang mahina ang paningin ko. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Alam ko na kung ano ang kahulugan ng kasamaan ng tao. Hindi na ako mahuhulog sa kamay ng mga ganitong tao. Ginoo Senan. Sa pagitan ng ating mga magulang naman, may pagkakaibigan. Kung ibibigay mo sa akin ang 2 magagandang lupaing ito, utang na loob ko sa iyo ang malaking pabor. Kahit na pinasama nila ang araw ko ngayon. Pero, kung sasabihin mo lang, napakawalan ko sila. Pwede ko na silang patawarin. Shen Jiheng, ano pang hinihintay mo? Papayag ka na ba na palayain niya tayo? Miss Jong, tulad nila na sumisipsip ng dugo ng tao, mga parasito na walang utang na loob, ayaw ko talaga na maawa ka sa kanila. Hindi ko rin sila tutulungan, kaya ang ginawa nila sila na ang bahala. Sa sinabi mo na yan magiging madali na ang trabaho ko. Shen Jiheng, huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang pinakamahusay mong paraan para magmakaawa ngayon ay ang gawin ito ng maayos at mabilis. Hindi ka gagalaw ha. Miss Jong, ang bagay na ito, sa ugat nito, ay dahil kay Shen Jiheng na basta-basta niyang ibinenta ang koleksyon ng pamilya Xue. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Kung bubugbugin mo siya hanggang maging lumpo, o putulin ang mga paa at kamay, wala kaming reklamo. Kahit patayin mo siya, hindi ako magsusumbong sa pulis. Xue Tingting, wala ka talagang hiya. Kinagastusan mo ang pamilya mo gamit ang pera niya. At gusto mo pa siyang patayin sa huli. Ang plano mo, talagang maingay ang kalkulasyon mo, no? Miss Jong, hindi mo alam. Tama na. Si Ginoong siya ay mabait. Ako mismo. Hindi ako madaling kainin. Ikaw ang gustong manakit ng lolo ko. Diba? May tao ba? Hawakan siya. Sige, paluinin niyo siya. Huwag mong saktan, tigil! Huwag mong saktan ang anak ko! Bitawan mo, bitawan! Shen Jiheng, hindi mo ba papayuhan si Miss Jong? Kung magpapatuloy ang suntukan, wala ka ng pag-asa sa pamilya Xue. Tigil na, Shen Jiheng. Naglaro ka na sa apoy, hiwalayan na kita. Sige, hindi mo ba pinirmahan ang divorce papers dati? Bibigyan kita ng bago. Opo, Mr. Shen. Shen Jiheng, isip-isip muna. Kapag hiniwalayan mo ang anak ko, hindi na ako papapasukin ka pa sa pamilya Xue. Tama, ang galing ng anak ko. Kapag iniwan mo siya, siguradong malaki ang mawawala sa'yo. Tulad ko, may magandang katawan, maganda ang mukha, kahit saan. Hinahanap-hanap, kapag hiniwalayan mo ako, kapag nakahanap ako ng mas mayaman at mas makapangyarihang asawa, pagsisihan mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsisisi. Kayong pamilya, lumayo kayo ng lumayo, tumahimik ka, pumirma. Ginawa mo to sa akin. Dati mong sinasabi na mahal mo ako. Lahat ba yon kasinungalingan? Gumastos lang naman ako ng pera mo. Bawal ba bumili ng gamit? Pati yon pinag-aawayan mo pa? Talaga namang walang kwentang mayamang anak. Hindi ka karapat-dapat sa tunay kong pagmamahal. Walang kwenta. Gusto mo bang tingnan ang mga mamahaling gamit na suot mo? Pati na ang mga alahas mo. Ang VIP black card mo. Akin yon. Pati ang mamahaling kotse mo. Ang mamahaling relo na suot mo. Lahat ng bag mo, pera ko ginamit. Ang buong pamilya mo, kumakain, gumagamit, at tumutuloy sa akin. At may kapal pa, ang mukha mong sabihing, wala akong kwenta? Ikaw. Alam kong, gusto mo akong tulungan ka sa problema. Kaya pirmahan mo na ito ngayon. Maaari kong isaalang-alang na pakiusapan si Miss Jong na maging maluwag sa'yo. Alam ninyo kung ano kaya kong gawin. Kung hindi dahil kay Ginoong Shen na nakiusap para sa inyo. Kayo, mga walang kwentang tao, walang makakawala. Hindi lang babayaran ang 18 million sa akin, kundi maiiwan din ang isang binti. Tingting, hindi ako pamilyar dito. Maghanap ka pa ng ibang paraan. Tingting, alam mo naman, ako ay isang scholar at isang nangungunang siyentipiko. Hindi ko kayang mawalan ng isang binti. Tingting, kung ako sa'yo, kausapin mo ulit si Shen Jiheng. Ilang taon na siyang sunod-sunuran sa'yo, kung magpapaamo ka lang. Tiyak na magiging sunod-sunuran pa rin siya sa atin. Oo, Tingting unahin nating malampasan ang pagsubok ngayon. Kapag naayos na niya si Miss Jong, saka nating kunin ang kanyang mga ari-arian. Sa oras na iyon tingnan natin kung maglalakas loob pa siya. Tama, ate. Huwag mo nang isipin ang hiya. Kung magpapakita ka lang ng konting kabaitan sa kanya, siguradong gaya ng dati, susunod siya sa iyo. Tingting, pasensya ka na.
Para sa inyo handang isuko ang sarili kong kagustuhan. Jiheng, alam ko sa puso mo. Lagi akong napaka-importante. Sa mga nakaraang araw, hindi ko inisip ang iyong nararamdaman, kasalanan ko iyon. Masyado akong lumapit sa kuya, kasalanan ko rin iyon. Puwede mo bang, alang-alang sa akin pakiusapan si Miss Jong, na maging maluwag at kami patawarin? Kapag naayos na ito pangako, magiging mas mabuti ako sa iyo. Tigilan mo na ang pag-arte. Kadiri, Ayaw mo sa mabuti? Gusto mo sa masama, ha? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo sasamantalahin ang pagkakataong ito ngayon, wala na sa susunod. ibigay sa kanya. Pirmahan mo na ngayon. Maaari kong isaalang-alang. Napakawalan ka ni Miss Jong. Ako ay ganito. Nagpakumbaba at humingi ng tawad sa iyo. Ano pa bang gusto mo? Kailangan ba talagang gawin ang bagay na ito na ganito kahiya-hiya? Pirmahan ang diborsyo. Sige, pirmahan na lang. Pero sinasabi ko sa'yo, kapag naging epektibo ang kasunduan sa diborsyo, huwag mo nang asahan na patatawarin kita. Sobrang confident at tanga mo. Akala mo ba gusto pa kita ngayon? Sinasabi ko sa'yo, dahil sa impluensya ko sa Haishi, maraming gustong maging manugang ng pamilya Shen. Tulad mo na walang kakayahan at duwag, mayaman na walang kwenta, sinasabi ko sa'yo, kung wala ako, ang pamilya Shen mo ay malulugi. O pirmahan mo ngayon, o aalis ako. Kita tayo sa korte. Susa. Aba, pipirma na ako, pero sinasabi ko sa'yo, kapag napirmahan ko na, huwag mo nang asahan na makipagbalikan ako sa'yo. Satisfied ka na ba? Shwe Tingting, simula ngayon, wala na tayong relasyon. Attorney He, umalis na tayo. Tigil. Hindi pa naaayos ang bagay. Gusto mo nang umalis? Ang sinasabi ko ay, naisip kong hayaan kayo ni Miss Jong. Pero pagkatapos kong pag-isipan ng mabuti, hindi ninyo ako pinakitaan ng sinseridad. Kaya nagbago ang isip ko. Ah, tama nga pala. Ang villa sa Tianshui 1 ay naibenta ko na kay Miss Jong. Kung pupunta pa kayo doon, baka sapakin pa kayo. Kaya mag-ingat kayo. Sinasabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng 3 araw para bayaran ako ng 18 million. Kung hindi, wala nang shwe na makikita. Ang mga walang kwentang ito, ilabas ninyo sila. Kasalanan mo ito. Ikaw, masamang tao. Papatayin kita. Gianni. Doktor, nasugatan ang binti ng anak ko. Tingnan mo siya agad. Sige, mag-aayos ako agad ng check-up. Sumunod ka sa akin. Aba, doktor, nasugatan din ang anak kong lalaki. Tingnan mo rin siya. Chief, nandito si Xiao Zhang. Ikaw na ang tumingin sa kanya. Sige, dito na lang tayo. Sumunod ka sa akin. Sandali lang. Doktorado ka ba? Oo. Sa ibang bansa ka ba nag-aral ng doktorado? Hindi naman. Hindi pwede. Ang pinakamagaling sa inyong ospital, tawagin mo yung doktor na may doctorate mula sa ibang bansa, ang antas ng edukasyong medikal sa loob ng bansa. Hindi ako naniniwala doktor lang mula sa ibang bansa ang pinagkakatiwalaan ko. Ang chief namin ay ang pinakabatang. Doktorado sa medisina sa ospital. Napakagaling niya. Hindi pa rin. Ang anak ko ay napakapinong. Kailangan ng pinakamahusay na doktor, pinakamahal na imported na gamot. Kung hindi, at magkaroon ng komplikasyon, kaya nyo bang panagutan? Ikaw. Ako ay isang top level na siyentipiko at may green card sa ibang bansa. Kung hindi ninyo susundin ang sinasabi ko, mag-ingat kayo, magrereklamo ako sa inyo. Magpapatingin ba talaga kayo o hindi? Kung hindi, huwag kayong makasagabal sa iba. Ano bang ugali mo? Ay, huwag. Doktor, magpapatingin po kami. Ang pinakamahalaga ngayon ay, suriin ang sugat ni Gianni. Kung hindi, kung matagalan, baka magkaroon ng komplikasyon. Huwag kang mag-alala. Nandito kami, babantayan sila. Hindi sila magloloko. Sumunod kayo sa akin. Walang sira ang buto. Pasa lang sa malambot na tisyo. Magbibigay ako ng gamot. Ipahid lang yan sa bahay. Gagaling din. Bobo na doktor. Ang sakit ng binti ko. Sobra. Paano naman walang sira ang buto? Ang bagsak ng serbisyo ng ospital nyo. Hoy, ikaw na bata. Marunong ka bang magsalita? Bakit ang sungit mo sa anak ko? Ang anak ko ba? Hindi nagsasabi ng totoo. Please, walang galing sa medisina. Ang laki naman ng ugali. Wala kang moral bilang doktor. Malayo sa mga doktor sa ibang bansa. Kung may kakayahan kayo, pumunta kayo sa ibang bansa para magpagamot. Huwag ninyong sayangin ang oras ko. Doktor, paano ka magsalita? Maniniwala ka ba? Isang tawag lang, papaalisin kita, at hindi ka na makakabalik. Kailangan mo ngayon na agad. Humingi ng tawad sa anak ko. Utos ni Mr. Shen,
Lahat ng kumpanya sa ilalim ng Shen Group, bawal tumanggap kay Xue Tingting at sa kanyang mga kasama. Kung makita sila, palayasin agad. Okay, naiintindihan. Pasensya na, dito po sa amin, ay pag-aari ng Shen Group, pribadong ospital nito. Inutusan ni Mr. Shen, kayong lahat, ilagay sa blacklist ng grupo. Seguridad. Palayasin sila, ano ang ginagawa ninyo? Ano ba yan? Lakad, bilis, Huwag mo akong hawakan. bilis. President Shen, lahat ng kumpanya sa ilalim ng Shen Group, alam na nasa blacklist na sina Zuting at iba pa. Ngayon tingnan natin kung paano sila magulo. Oo, President Shen, ang sekretarya ni Miss Zhang, tumawag lang, at inimbitahan ka nitong linggo, sa birthday party ng pinsan niya. Alam ko. Tungkol sa museum na iyon, pasensya na kay Miss Jong. Kaya samantalahin ko itong pagkakataon para humingi ng tawad. Kaya sasama ka sa akin sa mall mamaya mag-order ng cake at pumili ng ilang regalo. Sige po. Lakad, lakad, lakad. Lumayo kayo. Huwag na kayong magpakita sa akin. Kayong mga masasamang gwardya, naglakas loob kayong mangapi sa akin. Kapag nakuha na ng anak ko, ang Shen Group, sisisante ko kayo isa-isa. Napakasobra ni Shen Jiheng. Napakalupit ng ginawa niya at pinaalis pa kami. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Ate ngayon, sa teritoryo ng Shen Group, bawal na tayong pumasok. Seryoso ba talaga si Shen Jiheng? Hindi, natatakot lang tayo. Kasi ngayon, sa harap ni Miss Jong, nabunyag ang plano niya, nahiya siya, normal lang na magalit siya. Oo, may punto ka. Mga lalaki, walang mas mahalaga kaysa sa mukha. Tama, isipin nyo, kung seryoso talaga siya sa kakayahan ni Miss Jong, makakalabas ba tayo ng maayos? Pinatalo natin siya ng 18 milyon. Oo, tama ate, tama ang sinabi mo. Ganoon nga siguro. Ang lalim ng laro ni Shen Jiheng Tingting. Huwag mo siyang madaling patawarin. Sige, paghihintayin ko siya ng ilang araw. Tingnan natin kung hindi siya luluhod para bumalik ako. Ang daming masamang nangyari ngayon. Tara sa Huijin Mall, mag-shopping tayo para mawala ang malas. Oo, tara. Maligayang pagdating. Ano po ang kailangan ninyo? Johnny, anong palda ang gusto mo? Pumili ka na lang. Sige. Ito, at ito, lahat ay gusto ko. Sige ma'am, ang mga palda sa rack na ito, ipak ng lahat, ipadala sa address na ito. Oo, sige, walang problema. Salamat, Ting-Ting. Gusto ko rin ng laruan. Sige, walang problema. Anong laruan ang gusto mo? Gusto ko, Barbie, at si Princess Elsa. Si Princess Elsa at Barbie ay pack ng lahat, ipadala lahat sa address na ito. Sige, ako na ang bahala. Salamat, Ting-Ting. Walang anuman. Magandang araw po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Dito sa inyo. Mga suit na akma sa laki ng lalaking ito, ipak ng lahat. Tingting naku, hiyang-hiya naman ako. Ginoo, bakit ka pa mahihiya sa akin? Ang mga suit nila, ang ganda ng kalidad at disenyo. Tiyak na magiging napakagwapo mo kapag suot mo. Tingting, na makilala kita, talagang pinakamalaking swerte ko. Pagkatapos mong makuha ang assets ng Shens, tutulungan kitang pamahalaan ito. Tiyak na gagawin kitang pinakamayaman, pinakamagandang babae. Ginoo, ang bait mo sa akin. Miss, magandang araw po. Ang mga hinihiling ninyo, napak ko na lahat at isinakay sa sasakyan. Ito ang resibo, 2 milyon. Kung magbabayad kayo ngayon gamit ang card, maaari ko itong maihatid agad sa inyo. Ang bank card ko. Pinatigil ni Shen Jiheng. Gamitin mo muna ang iyo. Hindi na itawid ang card. Paano naman? Kakakuha ko lang nitong card. Nagload ako sa isang hair salon. Gamitin ito. Walang limit ito. Bigo ang swipe. Heto, subukan ito. Bigo ang swipe. Pasensya na po sa inyong lahat. Yung 3 card nyo, lahat bigo ang swipe. Mangyaring gumamit ng ibang paraan ng pagbabayad. Paano naman? Kahapon, ginamit ko itong card para manlibre. At saka, itong card ay kinuha ko mula sa bag ni Shen Jiheng na ninakaw ko. Paano naman hindi mag-work ang card? Sobrang kakaiba nga. Yung 3 card natin, bakit bigla na lang hindi gumana? Sino ba ang gumawa nito? Ako, tatawag ako sa bangko para magtanong kung ano ang nangyari. Si Shen Jiheng. Shen Jiheng, lumapit ka dito. Bakit mo? Pinatigil mo rin ang card ng mga magulang ko. Baliw ka ba? Sa loob ng mall, bakit ka sumisigaw? Tanong ko sa'yo, pinahinto mo ba ang bank card ng tatay, nanay, at kapatid ko?
Sinasabi ko sa'yo, wala akong karapatang ihinto ang card ng ibang tao. Pero ako, kamakailan, pinahinto ko ang mahigit 10 card na nasa ilalim ng pangalan ko. Ibig sabihin, ang pamilya mo ay gumagamit ng bank card ko, lahat kayo ay gumagamit ng pera ko. Shen Jiheng, anong ibig mong sabihin? Pinakasalan mo ang aming si Tingting. Natural lang na gumastos ka para sa amin. At saka, ang pera mo ay dapat ay pera ng pamilya Xue. Oo nga, ngayon sa internet, sinasabi nila kung nasaan ang pera, nandoon ang pag-ibig. Dahil mahal mo ang aming si Tingting, dapat maging generous ka rin sa amin. At ngayon ikaw ang manugang ng pamilya Xue. Bakit hindi mo nirerespeto ang biyanan mo? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng iba? Luma na ba ang utak ninyong dalawa? Ako at ang inyong mahal na anak na babae ay matagal nang diborsyado at sa inyong dalawang matatanda, walang anumang relasyon. Miss Su, kailangan kong paalalahanan ka. Ayon sa kasunduan sa diborsyo, umalis kang walang dala. Kung ikaw at ang iyong pamilya ay gagamit muli ng pera o ari-arian ni Mr. Shen, kailangan ninyong managot ayon sa batas. Wala kang nakuha. Tingting yung divorce agreement mo. Talagang nakasulat na wala kang makukuha. Ma, huwag kang mag-alala. Ito lang ay paraan lang niya para pilitin akong bumalik. Ginagawa niya ito para malaman ko. Kung wala siya, wala akong magawa para makabalik ako sa kanya. Nang maaga. Shen Ziheng, dahil sa pagmamahal mo, hindi na kita sisisihin. Magsugo ka na, iparestore mo ang aming bank card. Oo, i-restore mo na agad. Naantala ang pag-aya ko sa pagkain. Hindi kita papatawarin. Kayo talaga, lumayo kayo. Huwag ninyong abalahin ang aking trabaho. Nakakasawa na. Maaari mo bang respetuhin si Tingting? Kahit nahiwalay na kayo, dapat ibinalik mo sa kanya ang bahagi niyang pera. Bilang isang lalaki, paano mo hahayaang ang iyong babae ay mawalan ng lahat? Ang buong pamilya nila, sa loob ng maraming taon, lahat ng pera ay galing sa akin. Saan galing ang pera niya? Shen Ziheng, aalis ka na lang ng ganito. Hindi ka ba natatakot na magkasama kami ng senior ko? Bahala ka. Shen Jiheng, miss. Hindi ka pa nagbayad. Nakakasagabal. Hindi mo ba nakita ang asawa kong si Shen Ziheng? Ang pera. Sa kanya ka. Mahal. Walang pera pero mayabang? Guard. Palabasin ninyo sila. Ano ba? Mga mapanghusgang tao. Noong may pera ako, nagsusumamo sila sa akin na bumili. Kapag hindi ako makabayad, pinalalayas nila ako. Pinalalayas nila ako. Kapag magkapera ako, tingnan natin kung babalik ako para bumili. Parang asong umaasa sa amo. Tingting. Pasensya na. Hindi ko inaasahan na ang pag-uwi ko ngayon ay magdudulot sa iyo ng ganyang problema. Pinagdaanan mo ang lahat ng pananakit at pang-aapi ni Shen Jiheng. Bigyan mo lang ako ng oras. Kapag dumating na ang pondo ng pananaliksik ko, pangako, babayaran kita agad. Ate, huwag kang mag-sorry. Kapag natapos na ang panahong ito, siguradong pagsisisihan ni Shen Jiheng, yang gago, ang buong buhay niya. Lumabas na sila. Ihatid mo na lang ang regalo sa Black Diamond Ballroom ng Quinte Hotel. Tandaan, kunin ang cake sa linggo. Sige. HMP. Tingnan mo kung paano kita tuturuan. Ngayon ko lang lubos na naunawaan kung bakit kakaiba ang ugali ni Shen Jiheng sa mga nakaraang araw. Ate, anong ibig mong sabihin? Isipin mo, anong araw ngayong linggo? Ang birthday mo. Oo, birthday ko. Kaya yung mga ito na nauna. Pang-aapi. Panlalamang. Pag-block ng card. Paghahanda lang lahat. Upang, sa birthday party ko sa linggo, bigyan ako ng malaking sorpresa para tuluyan ko siyang pagkatiwalaan. Siguradong sobrang excited siya ngayon. Makita ang reaksyon ko na parang nagulat at tuwang-tuwa. Ang katusuhan ni Shen Jiheng at ang lalim ng kanyang diskarte. Isang laro ng pag-akit at pagtaboy. Nagpanggap siya ng maraming estilo. Talaga naman. Tama. At saka, nakita niyo ba kanina, yung mga regalo na hawak ng assistant niya? Yun ang mga paborito kong bilhin. Mga luxury brand para sa babae. Tiyak na para sa akin yan. Oo, narinig ko pa. Nag-order siya ng cake. Oo naman, para rin sa ate ko. Oy, Tingting! Huwag kang! Dahil sa munting pabor na ito, mabola sa kanya. Nanay, huwag kang mag-alala. Mga munting pabor na ganito. Hindi ito makakapagpahanga sa akin. Tingting, sa mga nakaraang araw, ang pamilya natin ay naapi at minasama. Lahat dahil kay Shen Jiheng. Sa pagkakataong ito, kailangan siyang sa harap ng lahat. Lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi siya pwedeng patawarin. At saka, kailangan niyang ilipat ang lahat ng kanyang ari-arian sa pangalan mo. At pagkatapos, ang museum at ang villa na iyon, bilhin ulit lahat. Walang problema. Ang kanyang mga bitag. Nakita ko na ng malinaw. Ang natitira ay simpleng utos ko lang. Ang galing! Itong si Shen Jiheng ginawa tayong lubog, dapat siyang bigyan ng leksyon. Ate, kapag nakuha na natin ang lahat ng assets ni Shen Jiheng, saka natin siya bugbugin, tapos palayasin.
para malaman niya kung sino tayo, bumalik pa ba siyang mangapi sa pamilya natin. Oo, ganyan na nga. Nitong mga nakaraang araw, sobrang nahiya kami ng tatay mo. Kailangan talaga nating turuan ng leksyon si Shen Jiheng. Kung hindi lang dahil sa yaman niya noon, hinding-hindi ko ipapakasal si Tingting sa bobong iyon. Tingting, ilang taon ka ring nagtiis kapag pinalayas na natin si Shen Jiheng sa bahay. Kahit kanino mo gusto pakasalan, wala akong pakialam. Tatay, ano bang sinasabi mo? Tingting, huwag kang mag-alala, kapag napangasawa mo na ako, mabuti akong asawa sa'yo, hinding-hindi tulad ng gwapong si Shen Jiheng. Tatay, nanay, Kuya Shwekai, kung ibibigay ninyo sa akin si Tingting, magtiwala kayo sa akin. Tatawag na ako ngayon sa lahat ng kamag-anak at kaibigan natin para dumalo sila sa birthday party natin, tapos makikita nila ang bagong manugang. At masasaksihan kung paano natin aayusin si Shen Jiheng. Si Sarah. Anong ingay yan? Parang sigaw ng tao, pero walang tao. Sakay na tayo. Doktor, ano na ang lagay ng anak ko? Nasira ang utak ng pasyente, kaya siya nananatiling walang malay. Kailangan nating mag-schedule ng operasyon agad. Kayo, pamilya, maghanda muna kayo ng 300,000. 300,000. Wala nga akong 20,000 ngayon. Tingting, ngayon, yung pondo ko sa pananaliksik, hindi pa pumapasok. Pwede mo bang pahiram muna sa akin ng 300,000 para magamit ko muna? Siguradong babayaran ko sa'yo pagdating ng panahon. Ako, wala rin akong ganyang kalaking pera ngayon. Tingting, malapit na tayong maging isang pamilya. Hindi mo pwedeng pabayaan si Johnny. Kuya, huwag kang mag-alala. Ang pagkakasugat ni Johnny ay may kinalaman kay Shen Jiheng. Kapag sa birthday party ko, nabawi ko na ang sa akin. Tiyak kong si Johnny, ililipat ko sa pinakamagandang pribadong ospital para magpagamot. Huwag kang masyadong mag-alala. Sige. Wow, ang birthday party na ito. Napakagarbo ng dekorasyon. Kapag birthday ko, gusto ko ring ganito. Ang birthday party na ito, hindi bababa sa 500,000. Sa ating lahat, maliban kay Tingting, sino pa ang may ganitong kakayahan? Ang inggit ko kay Tingting. Ayos. Pinalamutian ni Shen Jiheng ang banquet hall na ito ng napakaganda at detalyado. Talagang inihahanda ka niya para bumalik ang loob mo. Tingnan ninyo ang mga regalong ito. Hindi ba ito yung mga noong huli sa Huijin Mall nakita nating binili niya? Oo nga, tulad ng sinabi ni Tingting, tumpak na tumpak. Yung munting daya niya, sandali. Hindi ba kung ano ang sasabihin ko yun ang gagawin niya? Sinunod lahat ng hinihingi ko. Tantan, bakit naaalala ko na ang gusto mo ay pink? Bakit ang dekorasyon dito ay kulay lila ang tema? Hindi kaya ito ay bagong laro ni Shen Jiheng? Itong si Shen Jiheng. Talaga namang maraming paraan. Hanggang ngayon, sinusubukan pa rin ang pasensya ko. Pero ngayon, hindi ko na siya titiisin. Makinig kayong lahat. Wasakin ninyo ang banquet na ito. Sira-sirahin ninyo lahat. Tara, wasakin. Sandali, Tingting. Nakaset up na ang birthday party. Kung pwede, magtiyaga na lang tayo. Magtiyaga. Sa buhay ko, Tingting walang salitang magtiyaga, wasakin. Tara, wasak. Tigil! Sino ba kayo? Ano ang gagawin ninyo? Sino kami? Hindi mo ba nakikita? Itong birthday party ay para sa akin. At sino ka naman? Manager ako ng hotel na ito. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? Miss Jong. Anong Miss Jong? Si Shwe ang apelido ko. Shwe Tingting ang pangalan ko. Sinasabi ko sa iyo. Ngayon, tawagan mo agad ang mga tao. Itong birthday party na may purple theme, palitan mo ng pink. Kung hindi, pagsisisihan mo. Binibini. Baka nagkakamali kayo ng lugar? Itong party sa Black Diamond Ballroom ay hindi para sa inyo. Hindi para sa akin. Para sa iyo? Halika, lahat, sirain ninyo lahat. Pababaguhin ko ang dekorasyon. Sira. Tigil! Huwag sirain! Tigil! Huwag sirain! Huwag! Ito ay hindi dapat sirain.
Ito ay napakamahal. Sinira ko ang mga gamit ng pamilya Shue. Bakit ka nag-aalala? Tumabi ka. Huwag ka makialam. Uy, may tao ba? Bilisan, may sumisira ng ballroom. Gusto mo pa bang magsumbong kay Shen Ziheng? Panaginip lang yan. Xingyu, pumasok ka muna at tingnan. Kung gusto mo ang ayos, pupunta ako sa Sindu Building sa tabi. Kukuha ng dokumento. Babalik ako agad. Tandaan mo, alagaan mong mabuti si Shen Xiao. Siya ngayong pagkakataon ay nagbigay ng maraming regalo. Sige, ate, magtiwala ka sa akin. Mauuna na ako. May problema, Miss Zhang. May samire sa iyong birthday venue. Ano, may nangahas na sirain ang aking birthday venue. Sa tingin ko, gusto na niyang mamatay. Tara, pumunta tayo at tingnan. Nako, tapos na. Tapos na ang lahat. Anong nakatayo ka lang diyan? Bakit hindi ka pa tumawag ng tao para linisin ito? Ayusin muli. Gusto ko lahat ay pink. Mga pink na rosas. Pink na diamante. Wala ng murang ribbons at balloons. Gawin mo na agad. Ikaw, mali ang lugar mo. Hindi ikaw ang bida ng party na ito. Alam mo ba kung magkano ang ginastos sa party na ito? Mahigit 2 milyon. Sinira ninyo ang napakaraming bagay. Maghanda kang magbayad. Ito ay inayos ng asawa ko para sa akin. Hindi ako. Sino ba? Ako. Hindi naman! Sigurado bang mali ang birthday party na pinuntahan natin? Sabi lang ng tagapamahala, ang party ay nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon. Sa pamilya natin ngayon, wala tayong ganyang pera. Ay, Ting, ito. Ano ang gagawin natin? Hindi dapat ganito. Kung talagang mali ang lugar na pinuntahan natin, paano ipapaliwanag ang mga regalo? Hindi ba yon ang nakita natin kay Shen Ziheng na may mga bag ng alahas at pampaganda? Ang mga red along ito ay binili ni Amo Shen. Dahil lang. Ting, Shen Ziheng, mukhang may kabit. Sigurado. Si Shen Ziheng ay may kabit sa labas. At same pa ng birthday ko. Ang taong si Shen Ziheng mukhang matuwid. Hindi inaasahan na sa likod ay gagawa siya ng ganito, maruming gawain. Kaya pala si Shen Ziheng ay makikipaghiwalay sa ating si Tingting. Ikaw pala ang kabit na naninira. Kabit na walang hiya, nangaakit ng asawa ng iba. Hindi ba itinuro sa'yo ng magulang mo ang kahihiyan at kagandahang asal? Bakit mo ako sinaktan? Ikaw ang kabit. Matigas ang ulo niya. Hindi ka kabit. Bakit ka binigyan ni Shen Ziheng ng birthday party? Ngayon nahuli kita. At matigas ka pa rin. Bobo ka. Tapos ka na. Kung hindi ako magalit, akala mo mahina ako. Ang sakit. Tulong. Hawakan ninyo siya. Huwag hayaang makatakas ang kabit na ito. Huwag gumalaw. Bitawan mo ako. Alam ba ninyo kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Isang walang hiyang kabit, nagmamagaling pa sa harap ng legal na asawa, nakakadiri. Bata pa, maganda naman. Bakit hindi ka nalang gumawa ng mabuti? Maging kabit at sinira ang pamilya. Ang ganyang tao, dapat lahat ay lumaban. I-video mo. Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa inyo, mas mabuting bitawan ninyo ako agad. Alam ba ninyo kung sino ako? Huwag kayong magsisisi. Nagmamagaling ka pa. Babae ka. Bitawan mo ako. Huwag gumalaw. Masarap ba ang cake? Kabit, ito ay si Shen Ziheng. Ang birthday cake na maingat na inihanda para sa iyo. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo? Sira ba ang ulo mo? Sinabi ko na, wala akong anumang relasyon kay Mr. Shen. Ito ang aking pamilya, ang birthday party na inihanda para sa akin. Maging kabit at numero 4 at ganito ka pa kumpiyansa. Ngayon ko lang ito nakita. Kukunan kita ngayon ng video. Ipapost sa internet para sumikat ka. Tingnan ninyong lahat. Itong babaeng sumira sa aking kasal. Nauna siyang naakit ang asawa ko. Pinapaghiwalay niya ang asawa ko at ako. Pagkatapos, pinagawa niya ang asawa ko ng birthday party para sa kanya. Ngayon nahuli ko na at ayaw pa ring aminin. Miss Jong, may problema. May nangyari sa birthday party. Hanapin si San. Itong si Xue Tingting. Akala mo ba mahaba ang buhay mo? Tao? Narito. Sumunod kayo sa akin. Lahat. Huwag ninyong hayaan ng sinuman sa banquet hall na makatakas.
Gaano pa katagal bago dumating? Mga 10 minuto na lang. Mr. Chen, may problema. Pumunta ang pamilya ni Zhu Tingting at nagdulot ng gulo sa birthday party ng pinsan ni Miss Zhang. Talagang hindi ka normal. Pabilisan mo, dumating tayo agad sa venue. Talagang walang hiya ka. Ilang araw pa lang kaming hiwalay ni Shen Jiheng. Iniisip mo na agad ang maging asawa ni Shen. Sobrang nagmamadali ka. Matagal na ba kayong magkarelasyon? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, si Mr. Shen at ako ay walang anumang relasyon. Hindi ako ang sinasabi mong kabit. Bitawan mo ako. Nagpapalusot ka pa. Bitawan mo ako. Si Shen Jiheng, hindi ba dahil sa iyo kaya siya nakipaghiwalay sa aking ate? Dati siya ay sunod-sunuran sa aking ate. Ngayon bigla siyang nagdesisyon na makipaghiwalay. Hindi ba dahil sa iyo? Sino pa kaya? Akala ko si Shen Jiheng ay nagsiselos lang. Ganun lang kadali. Ngayon, kayong dalawa pala ay matagal nang magkakasabwat. Mga walang hiya kayong dalawa. Hanggat may isang miyembro ng pamilya Xue na nabubuhay, huwag kang umasang ikaw ang papalit sa asawa. Ang mga ari-arian ni Shen Jiheng ay para lang sa pamilya Xue. Tingting, ibibigay ko ang mga video na iyon sa mga marketing account para sumikat ang isyong ito. Sisirain ko ang reputasyon ni Shen Jiheng. Sa oras na iyon, mapipilitan siyang sumunod na lang at ikaw na ang bahala sa kanya. Siguradong sisirain ko ang reputasyon nilang dalawa. Kayo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo hahayaang maginhawa. Nagbabanta ka pa? Sige. Tingnan natin kung sino ang walang takot mamatay na mangahas na galawin ang aking tao. Miss Zhong, bakit siya nandito? Ate. Kumusta? Ate. Sina, punasan mo muna. Ako na ang bahala dito. Kayo na naman. Noong nakaraan, ginulo ninyo ang collection room ko. Sinaktan ninyo ang lolo ko at secretary. Ngayon, ginulo ninyo ulit ang birthday party ng pinsan ko. Kayo? Ayaw nyo na bang mabuhay? Ang pinsan ninyo. Miss Zhong, sa tingin ko, sa pagitan natin, mayroong ilang hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan? Itong sampal ko sa iyo. Hindi rin ba ito misunderstanding? Bakit bigla kang nagsasampal ka pa? Ang mga umaapi kay Zhong Yueki, mababaw lang ang sampal. Ano? Siya nga si Miss Zhang. Siya ay mula sa mafia family ng Haisi, ang dalagang mayaman. Kung galitin siya, may pag-asa pa bang mabuhay? Ngayon, ay birthday party ng pinsan ko. Hindi lang kayo pumunta ng walang imbitasyon. Kayo pa ay nagsanib upang hiyain siya. Bakit? Nagmamadali kayong mamatay? Ang birthday party pala ngayon ay para sa pinsan ng binibini. Si Xue Tingting pa ang nag-assume na para sa kanya raw. Buti naman, marami silang nasira, pati tayo nadamay. Miss Zhong, ito ang listahan ng mga nasira sa party. Pakitingnan po. Sa estimate lang, ang mga sinira nila ay nagkakahalaga ng 1 milyon. 1 milyon. Dagdag pa sa dati nilang nasira, sa museum total ay 19 na milyon. Ano sa tingin nyo? Dahil ngayon ay birthday ng pinsan ko, kung mababayaran nyo ang 19 na milyon, hahayaan ko kayong umalis ng buo. Kung hindi, ang mga tauhan ko ay hindi nagpapatalo, tagapamahala. May CCTV ba sa ballroom? May 360-degree coverage. Ang buong pangyayari ay naka-backup sa USB na ito. Pwedeng ibigay agad sa pulis. Magaling. Pumili kayo. Magbayad. O pagbabatuhin ko kayo bago kayo ipasok sa kulungan. Tingting, ano-anong gagawin natin? Ang mga magulang mong matatanda hindi na kaya ang ganyan. Binibining Zhong, gusto rin naming bayaran ang pinsala pero si Shen Jiheng pinatigil lahat ng card namin. Wala talaga kaming maibabayad na 19 milyon. Walang pera? At manggugulo ka pa? Siya, hindi na ako magdradrama. Gawin nyo na. Binibining Zhong, babayaran ko. Huwag kayong magmadali, babayaran ko. Lahat ng gamit dito, babayaran ko. Ipapatawag ko na si Shen Jiheng para magdala ng pera, ibabayad sa inyo. Marami siyang pera. Hindi lang 19 milyon, kahit bilyon kaya niyang ibigay. May problema ba sa utak mo? Hiwalay na kayo ni Shen Xiao? Miss Zhong, huwag kayong tumingin sa labas lang. Lahat ng ginawa ni Shen Jiheng, senyales iyon ng selos.
Masyado niya akong mahal, kaya nagkunwari siyang makipaghiwalay. Hinihintay lang niyang magpakumbaba ako at makipagbalikan sa kanya. Bigyan niyo ako ng oras. Tatawag ako ngayon para puntahan niya at bayaran. Oo. Tawagan mo na siya agad. Bilis, bilis! Sandali lang. Bakit mo naisip na ako ang magbabayad para sa'yo? Ikaw, masyado kang nag-iisip. Shen Jiheng, dumating ka sa tamang oras. Sige, panalo ka. Itong taktika mo sa oras ng kagipitan ang Hero Saves Beauty na taktika. Hinahangaan ko. Ganito na lang. Ipinapangako ko sa iyo. Simula ngayon, sisikapin ko bawasan ang pakikipag-usap sa mga senior. Ikaw lang ang magkakaroon sa akin. Pero kung gusto mo akong pakasalan muli, kailangan mong sumang-ayon sa akin sa sumusunod na 3 kondisyon. Una, maglabas ng 19 milyon para bayaran si Miss Jong. Para matapos na ang bagay na ito. Pangalawa, ilipat ang lahat ng iyong ari-arian sa pangalan ko. Panghuli, simula ngayon, huwag kang gumamit ng mga ganitong mababang taktika. Ang lahat ng ito, papagawa mo sa abogado ang kontrata at pipirmahan nating dalawa. Hindi lang kita pakakasalan muli. Kailangan ko pa tuparin ang 3 kahilingan mo. Ano ang mapapala ko? Nasa iyo na ako. Ano pa ang gusto mo? Iba ako sa mga babaeng pera ang hanap sa labas. Hindi ako nagnanasa sa pera mo. Gusto ko lang ng pakiramdam ng pag-aari. Siyempre, hindi rin kita hahayaang walang pera. Bibigyan kita ng 3,500,000 piso bawat buwan para gastusin mo kahit saan. Sa tingin ko, ikaw ay talagang may problema sa utak. Kung hindi, bibigyan kita ng 250 para magpa-appointment ka sa mental hospital. Ano ang sinabi mo? Shen Jiheng, hindi na kita pagbibigyan ngayon. Ako ang asawa mo. Talaga bang hindi mo ako tutulungan? Ex-wife, hiwalay na tayo? Wala akong pananagutan o obligasyon na bayaran ang mga utang mo. Ako na nga ang nagsusumamo sa'yo para sa tawad. Kailangan ko bang lumuhod para magmakaawa sa'yo? Hindi na, hindi ko kaya. Pwede kang lumapit sa iyong senior. Makipag-usap kayo ng maayos. Paano makakalap ng 19 million? Tingting. Kasalanan ko, wala akong silbi. Wala pa ang pondo sa research. Talagang wala akong ganyang pera. Huwag kang mag-alala, senyor. May paraan ako. Shen Jiheng, tatanungin kita muli. Talaga bang hindi mo tatanggapin ang aking alok? Huwag mo na akong guluhin. Kung may oras ka, maaari kang humingi ng tawad kay Miss Jong. Kung mailalabas ninyo ang 19 milyon bilang paggalang kay Mr. Shen, hindi ko na kayo uusigin. Pero kung hindi ninyo kaya, maaaring maparalisa o maging baldado. Ako si Xue Tingting, hindi ako natatakot sa ganyan. Maraming taon na akong nasa Haishi. Mayroon din akong mga kakilala. Kaya ko ito. Ate May, iba ka pa bang paraan? Hintayin nyo lang, maganda ang mangyayari. Mr. Sun, Mr. Di kayo dalawa noon pa. Hindi ba sinabi niyong gusto niyong invest sa akin? Ngayon, dumating na ang pagkakataon. Pahiramin niyo ako ng 19 milyon. Ituring niyo na lang na invest niyo. Pasensya na. Hindi namin mapapahiram ang pera na ito. Ano ang sinabi mo? Noong 1 linggo, todo-todo kayong nag-imbita sa akin na kumain. Sabi niyo gusto niyo ng investment opportunity. Bakit bigla kayong nagbago ng isip ngayon? Dapat niyong malaman. Gumastos kayo ng maliit na halaga para bilhin ang pabor ko. Napakalaking karangalan. Kaya dapat na agad niyong sakupin ang pagkakataon. Presidente Lee, ang ilang tao, talagang walang kamalayan sa sarili. Sasabihin ko sa iyo, ang pag-imbita namin sa iyo na kumain ay para magsilbi kang tulay, para makakonekta kay Presidente Shen. Kung hindi, sino ang magpapatol sa babaeng gastador na tulad mo? Ano? Ang mga regalo at libreng pagkain ninyo dati ay dahil kay Shen Jiheng. Pero ngayon, wala kang kwenta. Wala ka man lang kakayahang magbayad ng utang. At gusto mo pa ring umutang. Talagang sobrang bobo. Mr. Sun, Mr. Lee, hindi kailangang lumayo para sa negosyo. Kung angkop ang proyekto, ang aming Shen Group ay lubos na nasisiyahang makipagtulungan at magkapwa-pakinabang sa inyong lahat. Mr. Shen, maaari ba tayong mag-usap ng detalyado sa opisina bukas? Mr. Shen, kung maginhawa para sa inyo, ako ay laging handa. Pagkatapos ng mga bagay na ito, mag-uusap tayo ng masinsinan. Kayo ay isang grupo ng mga gahaman sa pera. Sige, dahil mahal na mahal ninyo ang pera, ako si Xue Tingting ay magbibigay sa inyo ng isang oportunidad na umangat sa buhay. Tingnan ninyo ng mabuti. Ito si Peng Shuai, isang magaling na estudyante na nagtapos sa Ivy League, isang nangungunang siyentipikong talento mula sa ibang bansa. Maaari siyang maging garantor ko. Tama, maaari kong maging garantor para kay Tingting.
Kahit na si Tingting ay hindi makabayad ng halagang ito. Kapag dumating na ang aking daan-daang milyong pondo para sa pananaliksik, maaari ko ring bayaran kayo kasama ang interes. At kung ngayon lang matutulungan ninyo si Tingting na malampasan ang pagsubok na ito, maaari ko kayong bigyan ng isang oportunidad na makipag-usap sa akin tungkol sa pakikipagtulungan. Kung magbibigay kayo ng 19 na milyon, pagkatapos, dadalhin ko kayo sa tagumpay. 19 na milyon. Hindi pwede. Hindi pwede ang 19 na milyon. Oo nga, sa posisyon ko, ang 19 na milyon ay medyo maliit, kaya magagarantiya ako ng 50 milyon. Pero kailangan niyong pumirma ng confidentiality agreement, huwag sasabihin kahit kanino. Baka mali ang pagkakaintindi mo. Ang garantiya mo ay walang halaga. Walang halaga. Alam mo ba kung ilan ang mga proyekto ko sa ibang bansa sa pagsasaliksik? Ang mga koneksyon at resources ko ay mga bagay na kayo hindi maisip. Huwag kang magtalo, Peng Shuai. Tingnan mo ito. Ito ay post ng kaklase ko sa ibang bansa, sa social media. Ikaw, Peng Shuai, ay isang pandaraya sa pananaliksik, tungkol naman sa research projects mo. Ginawa lang sa pera na ipinambayad sa iba. Oo, para manlin lang ng mga tao, isa siyang tunay na manloloko. Bumalik siya sa bansa para umiwas sa mga utang. Totoo ba ang sinasabi nila? Tingting. Hindi totoo. Pinagbibintangan nila ako. Pinagbibintangan. Kung gayon, tingnan mo ito. Sinasabi mo bang ang tao sa larawang ito ay hindi ikaw? Wanted, ano pa ang masasabi mo? Ang saya talaga ng mga ito. Umuwi ang wanted na kriminal, nangaakit ng may asawa. Shwe Tingting. Wala talagang utak. Ipinagpalit ang mabuting asawang si Shenzong para sa isang wanted na kriminal. Nag-iibigan sila. Ano pa ang gusto mong ipaliwanag? Tingting. Wala na akong ibang mapuntahan. Kung payag ka, tulungan mo akong bayaran ang utang ko, kaya pa kitang pakasalan. Ngayong ganito na panaginip mo yan. Sinira mo ang buhay ko. Wala ng pera, wala ng bahay. Gusto mo pa akong gamitin para bayaran ang utang mo. Hayop ka! Sinira mo ang kasal ng anak ko. Niloko mo pa ang damdamin ng anak ko. Wala ka talagang hiya. Ngayong ganito na. Gusto mo pa maging manugang ng pamilya, Shwe? Panaginip mo yan. Nanay, Wen Juan, ma. Doktor, ano na ang kalagayan ng nanay ko? Ang pasyente ay may sakit sa puso dati. Alam niyo ba? Ano? May sakit sa puso ang nanay ko? Doktor, ang asawa ko ay laging malusog. Ngayon lang siya nag-alala ng kaunti at nagalit ng kaunti. Bakit naging sakit sa puso? Ang pasyente ay maaaring walang malinaw na sintomas dati. Ang sakit sa puso minsan ay hindi nakikita. Ang emosyonal na pagbabago ngayon ay maaaring nag-trigger ng sakit. Kailangan naming agad na ayusin ang operasyon, patatagin ang kondisyon. Kayo, ang pamilya maghanda muna ng 500,000 at ang pamilya ni Peng Jiani. Narito po. Nakumpleto mo na ba ang pera mo? Kailangan ng agad na ayusin ang operasyon. Kung hindi, kapag naantala ang sakit, ang resulta ay hindi maiisip. Doktor, gagawin ko ang aking makakaya. Kailangan mong iligtas ang aking anak na babae. Huwag mag-alala, gagawin namin ang aming makakaya. Tingting, kailangan mo akong tulungan. Wala akong pera ngayon. Kailangan ni Johnny ng pera para sa paggamot. Bakit nandito ka pa? Ikaw ang dahilan kung bakit ang nanay ko ay nagkasakit at naospital dahil sa galit. Kailangan kitang turuan ng leksyon. Shwikai, umalis ka na ngayon. Kung hindi, papatayin ka ng kapatid ko. Wala akong pakialam. Lumayas ka na nga dito. Tingtinga, tingnan mo ang pamilya natin. Ngayon, marami na tayong utang. Ang puso ng nanay mo ay kailangang operahan. Tingnan mo kung gusto mo pang humingi ng tulong kay Shen Jiheng. Nagseselos lang siya sayo at kay Peng Shuai, kaya siya nagtatampo sayo. Kung ngayon ay lalayo ka kay Peng Shuai, tiyak na tatanggapin ka ulit niya. Tama, ate. Ang sitwasyon ng pamilya natin ngayon, si Shen Jiheng lang ang makakalutas. Kung gusto mo, subukan mong humingi muli sa kanya. Sige, susubukan ko. Hoy, miss, hindi ka maaring pumasok. Ako ang asawa ni Shen Jiheng. Pasukin mo ako. Asawa pa raw ni Amo Shen. Ngayong buwan,
Nakatagpo na ako ng 30 na nagsasabing asawa ni Amo Shen. Bumalik ka sa pinanggalingan mo, huwag ka nang magpanggap dito. Marami na akong nakitang tulad mo. Umalis ka na. Kung hindi, huwag kang magreklamo kung paalisin kita. Hoy, ikaw. Bilisan mo umalis. Shen Jihang. Uy, Shen Jiheng. Uy, hindi ka maaaring pumasok. Uy, Shen Jiheng, tigil ka. Shen Zihang. Tumigil ka sandali. Zihan. Jiheng. Ako ay ganap nang nakipaghiwalay kay Peng Shuai at wala nang relasyon sa kanya. Naunawaan ko na. Pumayag ako. Bumalik at makasama kang maayos. Nakalimutan mo na ba? Diborsiyado na tayo. Wala nang relasyon sa pagitan natin. Kung patuloy mo akong aasarin, huwag kang magalit kung hindi ako magpapakita ng awa. Jiheng, ang mga nangyari dati ay kasalanan ko. Ako ay humihingi ng taimtim na paumanhin. Pasensya na, patawarin mo na ako. Kung gusto mong magpakasal muli, susundin ko lahat ng kahilingan mo. Sa tingin mo ba posible iyon? Hanggang sa puntong ito, ikaw mismo ang may kasalanan. Ipinagbigay alam ko na kay Attorney He na magsasampa ng kaso laban sa pamilya mo. Ang perang kinuha ninyo sa mga nakaraang taon, relo, kotse, at iba pa. Kung sa loob ng 1 linggo hindi mo ibabalik sa akin, hindi ako tutol na ipakulong kayong lahat. Shen Zihang. Shen Zihang. Shen Jihang. Sinira mo ang buhay ko. Tiyak na pagsisisihan mo ito. Doktor, dali, kama bilang 15. Kritikal ang sitwasyon. Ano nangyari sa asawa ko? Kailangan na kayong mag-ipon ng pera ngayon. Pwede kailanganin ng pasyente ang operasyon anumang oras. Ah, ang ate mo. Hindi pa siya bumabalik eh. Naku, Tay, may paraan na ako. Ibebenta ko na ang kotse na ito. Sapat na siguro ito para sa operasyon. bilis, bilis. Mahal ko. Lumaban ka, mahal ko. Shen Ziheng, kapag namatay ka na lang, tiyak na si Xue Tingting ay gagawa ng paraan para makuha ang ari-arian. Sa ganon, maliligtas din si Johnny. Xue Kai, ikaw pala. Xue Kai, ikaw pala. Xue Kai, pasensya na. Akala ko si Shen Jiheng. Huwag mo akong sisihin ha. Kailangan ng pera para sa pagpapagamot ni Johnny. Wala na akong magawa. Pahiramin mo muna ako ng kotse para ibenta at bayaran ang utang. Kapag okay na ako, babawiin ko sa'yo. Pumunta tayo sa Riverbank Garden. Xue Kai. Oy, gising. Tumawag muna ng 120. Tapos tumawag sa pulis. Xue Kai. Tingting, ano na nangyari? Miss Jong, Kayo po ang dalawa na sina Xue Ji at Xue Tingting, tama ba? Pulis kami. Ito ang aming ID. Sinasabing kayo ay lumabag sa ilegal na pag-aari ng ari-arian ng iba. Sadyang pagsira ng ari-arian, nagdulot ng malaking pinsala kay Miss Jong. Aarestuhin namin kayo, ayon sa batas. Si Shen Jiheng ba ang nag-utos sa'yo? Miss Jong, pakiusap, patawarin niyo na ang pamilya namin. Noong sinisira ninyo ang mga gamit, dapat naisip nyo na ang kahihinatnan ngayon, dalhin na sila. Oy, Miss Jong, Miss Jong. Pwede bang dagdagan pa? Kailangan ko itong pera para sa buhay. Hindi na pwedeng dagdagan. Ano ang papeles ng sasakyan mo? Walang dokumento. Sino ang nakakaalam kung saan nanggaling? Hindi na namin tatanggapin ang sasakyan. Umalis ka na. Uy, amo, ibebenta ko na, ibebenta.
Sige, 100,000 na lang. Hindi ka na makakapagbenta. Sino ka ba? Shen Jiheng. Si Peng Shuai, di ba? Ikaw ay may kaso ng intentional injury at theft. Ngayon, ayon sa batas, inaaresto ka namin. Wala. Nagdadahilan ka pa? Ang CCTV footage ng underground parking. Malinaw na malinaw ang kuha. Ano pa ang masasabi mo? Si Xue Kai ay binugbog mo at nagkaroon ng brain hemorrhage. Nasa ICU pa siya ng ospital ngayon. Panahon na para tubusin mo ang iyong kasalanan. Shen Jiheng, kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito kaawa-awa. Ginoo Shen, Kai Wenjuan, Xue Kai, parehong matagumpay ang operasyon. Wala munang panganib sa buhay. Pero si Peng Jiani ay naantala ng matagal. Baka hindi na magising. Siya, alam ko na. Hanggang nasa sarili mong mundo ka pa rin. Dalhin siya. Shen Jiheng, hindi kita hahayaan. Ikaw, ang gwapo mo. Maghintay ka lang. Ang sariling kasalanan ay hindi matatakasan.